Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 4031 Ginang. Singer mismo, halatang mas alam niya ang kanyang sitwasyon sa panahong ito. Simula nang pumasok siya sa Star God Realm, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kahindek-hindek na kalaban. Gayunpaman, kumbinsido siya na. Sa larangan ng digmaan, hanggang sa huling sandali, lahat ay posible. Mukhang may malaking pakinabang si Ye Fan, ngunit lahat ay may kahinaan. Hanggat nakahanap siya ng isang pambihirang tagumpay, maaari niyang gawing tagumpay ang pagkatalo. Tila walang pakialam si Singer sa matinding kirot sa kanyang puso. Pagkatapos ng mabilis na pag-atres, ang kakayahan ng katawan sa pagbawi, kasama ang isang simpleng pamamaraan ng pagpapagaling, ay pinabilis ang paggaling ng sugat. Sa tingin mo ba nakakakaramdam ako ng takot sa ganitong paraan? Sinabi ng mga awit na may malungkot na ekspresyon, gusto kong makita kung gaano katagal ka makakatayo doon. Dati. Tapos na siyang magsalita, nag-launch na naman si Singer sa Ye Fan. Atake. Sa pagkakataong ito lamang, natakpan siya ng mas makapal na patong ng metal na layunin ng espada, tulad ng isang gintong Diyos ng digmaan. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Nang ang espada ni Singer ay bumagsak sa hangin, mahina niyang napansin na ang metal na magulong kapangyarihan sa hangin ay naging lubhang hindi mapakali. Nakakatuwa. Iginalaw ni Ye Fan ang kanyang mga hakbang, umatras, at hinulaan ng isang galaw. Halos sa sandaling siya ay lumayo, isang malamig na liwanag, isang malaking talim na parang gintong dahon ng willow, ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa posisyon kung saan siya nakatayo. Para itong matalas na talim ng espada, at nagyayelo sa hangin. Malinaw na ito ay isang solidong figurative sword intent na nabuo pagkatapos na ang sword intent ay nagtutulak sa mga metal particle. Hindi lamang iyon, ang talim ay hindi nahulog ng may grabidad, na parabang direktang nagyelo sa hangin. Kung si Ye Fan ay ilang sandali pa, ang kanyang katawan ay direktang matusok ng matalim na talim na ito. Sa katunayan, sa lakas ni Ye Fan, may paraan para harapin ito nang hindi umiiwas. Gayunpaman, hindi na niya kailangan pang lumayo-layo para ipakita ang kanyang kakayahan. Bakit ang isang bagay na marangya na maiiwasan sa pamamagitan ng dalawang hakbang? Lumipat. Gumalaw pa rin siya. Maraming tao na sumuporta sa Singer ay medyo nasa sabik. Alam kong hindi ito magtatagal, pagmamalaki ni Tianshu. Sinulyapan sila ni Yao Guang nang walang imek, gumagalaw lamang, hindi tumama. Kung ikukumpara sa pinipilit ng Singer na lumipat si Ye Fan, mahuhulaan ni Ye Fan ng maaga, na mas nakakatakot. Palihim na gamaan ang loob ng mga awit, sa pagkakataong ito, sa wakas ay nabawi niya ang mukha. Tulad ng inaasahan kay Qinglong, mayroon siyang matalas na pangamoy. Ito ang malalim na kahulugan ng elder na ito, Dazzling Gold. Kung mayroon kang anumang malalim na kahulugan, mas mabuting alisin mo ito sa lalong madaling panahon. Parang ayaw manalo ng Singer. Paninindigan. Medyo nagsisi si Ye Fan. Naisip niya na marami pang pagbabago. Tila ito ang bottom-of-the-box stunt ng Singer. Pag-condense lang ng mga metal na particle na may sword intent, ito ba ay maituturing na esoteric? Sa palagay ko, ito ay hindi hihigit sa sword intent magic. Nang marinig ito, sumabog ang eksena. Magsalita ng mga ligaw na salita. Huwag mong isipin na si Qinglong ay maaaring maging mayabang. Ang isang grupo ng mga taong puno ng dugo ng dragon ay nasa sabik, kaya ang pagtingin sa bayani sa kanilang mga puso ay talagang nanlilinlang. Kung tutusin, dayuhan pa rin si Ye Fan, paano sila papayag na mawala si Singer sa clan? Dahil masyado mong mababa ang tingin sa nakasisilaw na ginto, ni Elder Ben, kung gayon si Elder Ben, syempre, ay hindi ka mabibigo. Muling iwinagayway ni Singer ang kanyang higanting espada, at sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamadaling lumapit. Dahil alam niya na masyadong delikado ang pakikitungo sa isang Qinglong sa malapitang labanan. Gamitin lang ang nakasisilaw na ginto para ipatawag ang hindi mabilang na mga metal na blade sa hangin, at mabisa mo itong mapipigilan. Kasabay ng galit na pag-indayog ng higanting espada, ang sunod-sunod na gintong talim ng espada ay kumislap mula sa manipis na hangin. Tulad ng hindi mabilang na malalaking golden willow na dahon, na may malakas na aura ng matalim na ginto, patuloy nilang pinalilibutan at hinaharangan ang lokasyon ni Ye Fan. Sa mata ng lahat, ang ganitong uri ng matalas na espada na lumitaw sa isang iglap, mailap at nakamamatay, ay talagang nakakatakot. Para bang ang anino ng kamatayan ay patuloy na humahabol, walang paraan upang magbantay laban dito, walang mapagtatagwan. Sumimangot din ang ilang Star Gods gaya nina Raymond at Teals, na parang iniisip kung paano haharapin ang ganitong uri ng malayuang espada na naglalayong supulan ang malalim na kahulugan. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi sila makapagsalita ay ang kakayahan ni Ye Fan na maunawaan at mahulaan. Hayaang tumawag si Singer ng daan-daang golden sharp blades, ngunit hindi niya makalmat si Ye Fan kahit isang sentimo. Kahit na gumawa ng hula si Singer, hindi pa rin siya magtagumpay sa kalahating oras. Sa isang tabi, may daan-daang gintong tibak na gubat na pinatigas sa hangin. Sa kabilang panig, hindi nasaktan si Ye Fan. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay bamuka muli ng kanilang mga bibig ng hindi sinasadya, at ang kanilang mga mata ay tumingin ng diretsyo. Paanong posible iyon? Talagang iniwasan niya ang lahat. Paano niya ito nahulaan? Hindi kaya mabilis itong umiwas. Pero ginawa niya. Parang hindi masyadong mabilis. Damn it!
Nang nag-uusap ang lahat ay natahimik sina Raymond at Nolan. Sa katunayan, may nakikita na sila. Maaaring iwasan ni Yefan ang lahat ng pag-atake, hindi sa bilis, ngunit sa pamamagitan ng sword path ng Singer. Sa madaling salita, sa hinulaang sitwasyon ng ruta ng espada, ang parehong long range at santukan na labanan ay halos hindi makakasakit kay Yefan. Pawis na pawis ang Singer, at halatang napagtanto niya na ang kanyang antas ng kasanayan ay ganap na natalo. Pero siya, may chance pa. Nang makita ang ginintuang nakabitin na talim ng espada, libo-libo sa kanila ang lumitaw. Biglang umatras ang mga awit gamit ang isang higanteng espada, at ang layunin ng espada ay bumuo ng isang malaking lambat, na marahas na lumiit. Sa isang iglap, ang orihinal na masalimuot na kagubatan ng talim ay biglang naging isang malaking nakapalibot na lambat, at walang pakundangan na inatake si Yefan sa pangunahing posisyon at kinubkob. Walang paraan upang maiwasan ito. Ito ay tila nagbigay sa isang grupo ng Star God powerhouses ng isang shot ng Cardetonic. Okay. Sigaw ni Nolan, hindi niya akalain na lalaban ng gusto si Singer para sa ganoong espada ng pagsasara ng lambat. Hindi maalis ang tingin dito ni Raymond at ng iba, isa itong sword move na hindi na mapipilitang umiwas. Kung kayang tiisin ni Yefan, makakapagbitiw lang si Singer. Ngunit, kung hindi ito kakayanin ni Yefan, ang mga panloloko na ito sa harap nila ay magiging katatawanan. Hoy! Walang nakarinig, ngunit bahagyang napabuntong hininga si Yefan sa oras na ito. Ang killing move ng Singer ay eksaktong kapareho ng kanyang nahulaan. Sobra na yata ang Sword King na ito. Itong pag-unawa lang sa kendo ay medyo malayo sa Jishuan Yuan, hindi banggitin si Jishuan Yuan. Hindi lahat ng gintong karera ay may napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Laro, iyon lang. Si Yefan ay tumawag ng Thunderblade at iwinagayway ito patayo gamit ang isang kamay. Sa isang maliit na pahayag, ang Thunderblade ay sumambulat mula sa langit. Sa isang iglap, biglang huminto ang libu-libong gintong matutulis na talam sa lahat ng direksyon. Thunderblade, bawasan ang oras. Ang paglipat na ito ay nag-freeze ng espasyo at ginagawa ang hindi may iwasang Divine Thundersword ng kalaban. Habang lumalaki ang space power ni Yefan, patuloy na lumalawak ang space lock-ang range. Nakita ng lahat na ibinaba ni Yefan ang kanyang espada, at ang nakasisilaw na layunin ng espada ni Singer ay pilit na pinatibay. Kasabay nito, pilit na umiwas si Singer, bakas sa kanyang mga mata ang kilabot, ngunit hirap para sa kanyang katawan na gumalaw ng kalahating minuto. Ang talam ng kulog ay parang isang brutal na cutting line, walang pakundangan na hinahati ang magandang mukha ng Singer. Boom! Gitling! Nang matapos ang space freeze, ang Metal Sword Intent Forest, na nawalan ng controller, ay gumuho ng malakas. Ang mukha ng mga awit, sa gitna ng buong katawan, ay umaagos ng dugo. Nahulog sa lupa ang higanteng espada. Ang mga mata ng mga awit ay puno ng ayaw at galit. Magsasalita pa sana siya, nakita niyang nakahiwalay ang bibig niya. Isang patak ng karayom ang maririnig sa pinangyarihan. Espada. Parang espada lang. Ang paglalagay ng Singer sa isang desperadong pagbaril, naghahanda para sa isang mahabang kaalaman, ganap na nasira. Biglang na-realize ng lahat na simula pa lang, crush na ito. Ama, gatlang M. Umungol si Kurt, at si Turan at Lan Duo-Duo ay lubos na natakot. Ito ay kamangha-manghang upang makita na ang Singer ay naging dalawang halves. Matanda. Nagmamadaling umakyat si Yao Guang at naglabas ng ilang mala-IV na mga hibla ng natural na enerhiya upang itali ang nahati na katawan ng Singer. Bagamat nasugatan ng primordial spirit, isa itong star god kung tutuusin, at kailangan lang nitong gumaling. Ngunit kung gusto mong lumaban muli, tinatayang magiging imposible sa loob ng ilang araw. Yefan, masyado kang walang awa. Tumalikod si Yao Guang na hindi nasisiyahan. Bakit, hayaan siyang patayin siya at huwag akong payagan na tadterin siya. Ngumisi si Yefan, dapat niyang pasalamatan si Kurato, kung hindi. Wala na siya. Sa sinabi nito, umiwas si Yefan at lumapit kay Hathaway, na takot na takot. Niyakap niya ang payat na baywang ni Hathaway at ngumiti ng masama, munting sanggol, ang tribo ng puno ng dugo ng dragon, ako na ang may huling sasabihin mula ngayon. Ikaw ay naging aking babae, at ikaw ay magiging isang dragon sa hinaharap. Ang hostess ng Blood Free Tribe, gusto mo ba ito? Mahigpit ang katawan ni Hathaway at ngumiti siya, Yefan, anong ibig mong sabihin dyan? Mukhang nagulat si Yefan at nagsabi, hindi ba ang sabi mo, ayaw mong pakasalan si Turan, at gusto mong ipagpatuloy ang relasyon sa akin. Ngayon, ang Danes ay inalis na, ang pamilya ng Stade ay hindi dapat katakutan, ang Long Guard ay aking subordinate, Dragon Blood Tree ang tribo ay nasa aking bag. Ibig sabihin, walang makakapigil sa iyo na makasama ako, hindi ba dapat masaya ka? Kinagat ni Hathaway ang kanyang labi at tumingin sa bottomless na mga mata ni Yefan, pakiramdam ko ay nasusuka ako, hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Itigil ang pagiging matuwid sa sarili. Sa oras na ito, si Nolan, na palaging mukhang malamig, ay humakbang pasulong. Hanggat nandoon pa ang kayang ko, mga bantay ni Long Exi, tribo ng Dragon Blood Tree. Hindi ito isang laro para sa iyo. Chapter 432 nakilala ko siya. Nang makitang nakatayo si Nolan, ang mga tao ni Long Exi ay nag-alala. Kayang, huwag kang pabigla-bigla.
Tinatrato ni Yao Guang si Singer habang pinipigilan siyang gumawa ng mga katangahang bagay. Payag ka bang pamunuan ng ganyang tagalabas sa pamamagitan ng ilong? Hayaan siyang gumawa ng kapalaran sa tribo ng Dragon Blood Tree. Mataimtim na sinabi ni Nolan, narinig mo ba ang kanyang sinabi? Hayaang ang mangkukulam sa ulap ay, upang maging may bahay ng ating tribo. Master. Ang Dragon Blood Tree Tribe, kung mayroong master, maaari lang itong lahat ng Auslan people sa tribo. Itong lalaking ito mula sa pamilyang Shenlang ay gustong gawing sarili mo. Mga alipin. Tadyakan ka. Pagkatapos. Pagkarinig ng mga salitang ito, maraming tao sa tribo ang natuwa at tumanggo. Kung hindi dahil sa takot sa pamatay na singsing ni Ye Fan, sana masuportahan ko si Nolan ng malakas. Kumunot ang noo ni Beidage at sinabing, Kai Yang, kahit medyo malayo ang pagsasalita ni Yang Master Ye, sa tingin mo ba kaya mo siyang talunin mag-isa? Huwag maging walang muwang. At ako. Natatakot ka sa kanya, ngunit hindi ako natatakot. Lumapit si Shu at sinabing, kung gusto mong maging alipin ako ng ganitong klaseng lalaki, mas gugustuhin ko pang mamatay. Gayunpaman, inabot ni Nolan at pinigilan siya. Hindi na kailangan, Tianshu, ito ay isang tunggalian sa pagitan ko at sa kanya, at hindi na kailangang makialam ang iba. Matigas na sinabi ni Nolan, papatunayan ko sa aking amo ngayon sa harap ng lahat. Ito ang kanyang tunay na kahalili. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, mabilis na tumaas ang presyon ni Nolan. Ang buong kagubatan sa lahat ng direksyon ay tila sumunod sa kanyang panawagan. Kahit sa kailaliman ng lupa, nagsimula itong gumawa ng ingay na hindi mapakali. Isang turquoise na magulong kapangyarihan ang nagpakinang sa buong katawan ni Nolan na may mahinang cyan gold na kinang. Nang makitang si Ye Fan ay malapit ng mag-away, itinulak niya si Hathaway palayo, at ang babaeng medyo natulala ay halos hindi matamba. Tiniis ni Hathaway ang kanyang kalungkutan, ngunit maaari lamang niyang magmadaling dumistansya upang maiwasang maapektuhan. Sa oras na ito, ang hangin ay puno ng pagpatay na layunin, tila kontrolin ni Nolan ang buong larangan ng digmaan, at may mga sundalo sa lahat ng dako. Siguro sa ibang lugar, hindi talaga ako ang iyong kalaban, ngunit sa mundo ng Auslan. Pero hindi naman. Isang hakbang pasulong si Nolan at pinatay si Ye Fan sa harap ni Ye Fan. Isang malakas na suntok ang ibinato, at isang malakas na magulong kapangyarihan ang natipon sa apat na direksyon. Ang orihinal na parang meteor na boxing ay tila naging isang malaking epekto ng kometa. Natagpuan ni Ye Fan na ito ay naging hindi mabilang na mga natural na halaman, na naghatid ng kapangyarihan kay Nolan na higit pa sa kanyang pagtatanim. Sa pangkalahatan, pinapakilos lamang ng mga natural na spells ang kapangyarihang dumadaloy sa kalawakan. Ngunit ang gayong paraan ng direktang pagpapakilos ng enerhiya sa pamamagitan ng natural na buhay ay malinaw na isa sa kanyang mga espesyal na malalim na kahulugan. Ang mundo ng Auslan ay mayaman sa mga halaman at may higit na buhay kaysa sa ibang mga mundo. Kung makahihiram ng kapangyarihan si Nolan sa mga natural na nilalang na ito, talagang malaki ang bentahe niya rito. Ito lang. Kahit na maaaring dagdagan ni Nolan ang kanyang kabagsikan ng ilang beses, hindi ito sapat para makaramdam ng kaguluhan si Ye Fan. Hindi umiwas si Ye Fan, isang Dragon Fist ang tumama, ito ay isang tradisyonal na pagsunog ng buto. Si Kang Yan ay parang matulis na bayoneta na pumasok sa porma sayon ng kalaban, at ang naglalagablab na apoy ng araw ay laganap. Mahinang ngumisi si Nolan. Sumimangot si Ye Fan at napansing may mali. Kasabay ng pagsuntok niya sa kanyang kamao, ang dugo ng dragon sa kanyang katawan ay naging baliw. Ang dugo ng dragon ay parang libu-libong pinong karayom, malapit nang sumabog sa katawan. Ang mga buto, mga daluyan ng dugo, lahat ay tila sesebog. Isang pagsabog ng sakit ang dahilan kung bakit kinailangan ni Ye Fan na umatras kaagad. Ngunit nang makita niya ang suntok ng Dragon Fist na nasusunog ng buto, pagkatapos makatagpo ng turkesa na kapangyarihan ng kalikasan, pinahit niya ang kanyang sibat at naging mas mabangis na apoy, na umatake sa kanya. Ang kahoy ay gumagawa ng apoy. Ginamit talaga ni Nolan ang prinsipyo ng 5 elemento para ibahin ang atake ni Ye Fan sa kanyang counterattack. Lumala ang eksena. Si Ye Fan ay abala sa pagganap ng Flying Dragon Fairy. Gamit ang kidlat at kulog, nag-teleport si Ye Fan sa isang lokasyon na hindi kalayuan, iniiwasan ang umaatungal na apoy na dragon. Maraming tao sa pinangyarihan ng hindi malinaw na nakita ang nangyari. Ngunit ang sigurado ay sa unang round, si Nolan ang nangibabaw, at iniwasan ito ni Ye Fan. Sa ilang sandali, ang eksena ay sumabog sa tagay. Maraming tao sa Dragon Blood Tree Tribe ang natural na ayaw mahuli ng isang tao mula sa pamilya Shenlang, at lahat sila ay gustong si Nolan ang kanilang bagong pinuno. Tiningnan ni Ye Fan ang dugo na bahagyang umaagos sa kanyang hubad na braso. Dragon Slaying Skill, marahas na dugo. Siguradong hindi si Shenlang itong si Nolan. Gayunpaman, ang kanyang pamamaraan ay halos kapareho sa Dragon Slaying Technique. Gumagamit ito ng isang espesyal na dalas upang pasiglahin ang dugo ng dragon. Sa teorya, hindi ito imposible, ngunit mahirap gawin ng walang gabay ng isang taong pamilyar sa dugo ng dragon. Tulad ng inaasahan sa isang alagad ng Evil Dragon Emperor. Kilalang kilala ko si Shenlang. Napabuntong hininga si Ye Fan, totoong-totoo ang itinuro ni Ye Kyun. Nakilala ko din siya. Kung ito ay isang ordinaryong Qinglong, malaking kawalan para kay Qiqiao na Damyugo sa sandaling ito. Ang matandang kalaban ni Master ay ang Shenlang Royal Family. Para harapin ang Shenlang Family. Matagal na akong handa.
Buong pagmamalaking sinabi ni Nolan, kahit na ikaw ay Qinglong, kahit na mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa pakikipaglaban, sa harap ko. Hindi mo ito maaaring samantalahin. Biglang natauhan ang mga tao sa paligid. Natutunan na pala ni Nolan kung paano haharapin ang pamilya Shenlang mula sa Evil Dragon Emperor. Lalong lumalakas ang apoy ng pag-asa sa kanilang mga mata. Maging si Raymond at ilan pang Star Gods ay may Soul Emna na ekspresyon sa kanilang mga mata. Oo naman, ang pinuno ng 7 bituin ng Longxi ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Hinabol ni Nolan ang tagumpay, tumapak sa lupa, at nakita ang 12-dosenang mga ugat ng ligaw na puno na may haba na 100 metro ang biglang bumulwak mula sa lupa. Ang mga higanteng ugat ng halaman na ito, na dumaan sa maraming taon, ay nababalot ng malakas na natural na kapangyarihan, at may tendensya silang palibutan si Ye Fan. Hindi lamang iyon, ang enerhiya na inilabas mula sa bawat ugat ay humahadlang sa dugo ng dragon sa katawan ni Ye Fan. Sa ilang sandali, lumitaw ang isang mas marahas na kaguluhan ng dugo ng dragon. Alam ni Ye Fan na hindi maaantala ang labanang ito, at kailangan itong malutas ng mabilis. Nang maisip niya ito, biglang nag-launch ang Burial Heart Thunder. Ngunit ang kaluluwa ng dragon ay nagpakawala ng mental shock, ngunit ito ay hinaranggan ng mga masalimuot na ugat na ito. Sa mga tuntunin ng aking pag-unawa sa 9 transformations of the dragon, hindi ako mas mahina kaysa sa iyo. Ngumisi si Nolan, na parang natuklasan niya ang intensyon ni Ye Fan. Bagamat siya ay isang dalubhasa sa martial arts, alam niyang hindi siya makikinabang sa laban ng santukan, kaya nagtago na lamang siya sa malayo at minamanipula ang ilan upang palibutan at patayin si Ye Fan. Ye Junyang, nagturo ka ba talaga sa isang magaling na apprentice? Ngumiti ng mapait si Ye Fan. Nakita pa niya na may aura na patuloy na pumapalibot sa kanya. Ito ay isang trick ng Dragon Wrapping Silk sa Dragon Slaying Technique na ginagamit upang i-lock ang posisyon ng Shenlang. Sa ganitong paraan, kahit na lumipat siya sa kalawakan, ang kabilang partido ay maaaring maunawaan kaagad ang kanyang partikular na posisyon. Kailangang aminin ni Ye Fan na itong si Nolan. Ano man ang mangyari, ang kanyang talento sa pakikipaglaban ay talagang mahusay. Pero same sentence pa rin, sayang. Nakilala ko siya. Kabanata 4033. Tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo sa katawan ni Ye Fan na naging dugong tao. Ngunit ang buong katawan, kahit na ito ay napakasakit, at ang dugo ay tila kumukulo, ito ay hindi masyadong hindi komportable para kay Ye Fan. Ang sakit na naranasan niya ay higit pa rito. Sa harap ng lumiliit na pagbuo ng ugat ng puno, naikuyom ni Ye Fan ang kanyang mga kamao. Isang kulog ang sumabog, si Ye Fan ay naging isang kulog, isang sprint, at binasag ang lahat ng nakaharang na mga ugat. Sa isang galaw upang basagin ang kalangitan, si Ye Fan ay umindayog ng dugo, at pinalo si Nolan. Nakita ng lahat na si Ye Fan, na natatakpan ng pula, ngunit nagmamadali pa ring lumabas, ay hinihingal para dito. Ramdam ng lahat ng nakapanood nito ang sakit hanggang sa bone marrow. Gawa kaya sa bakal ang lalaking ito. Ang mabangis na tingin na ito ay parang pagpatay sa isang Diyos. Natural na napansin ni Nolan ang marahas na pag-aalsa ni Ye Fan, ngunit nang lilipat na sana siya ng kanyang posisyon, nalaman niya na, ang lupa ay talagang yumanig ng husto. Biglang gumuho ang lupa, at hindi mabilang na mga kapangyarihan ng lupa ang sumugod kay Ye Fan ng galit na galit. Nang makitang hindi ito maganda, nagmadali si Nolan upang maiwasan ang susunod na pag-atake ni Ye Fan. Wagan ang mundo. Hindi pinansin ni Ye Fan ang pag-iwas ni Nolan, at tumama sa lupa ng isang suntok. Ang kapangyarihan ng lupa ay bumuo ng isang mapangwasak at mapangwasak na puwersa, na parabang binasag ng higanteng espiritu ang lupa gamit ang isang suntok. Bagamat tumakbo si Nolan ng daan-daang metro sa isang iglap, umabot sa libu-libong metro ang saklaw ng suntok na ito. Coca-Cola. Para itong invisible na malaking bato na nabasag sa tuktok ng ulo ni Nolan. Naduraj ang buong katawan at buto ni Nolan sa lakas ng lupa at naging puddle ng karne. Napuno ng usok at alikabok ang hangin. Ang mga tao ng Ozlan ay namumutla na at ang kanilang mga puso ay kasing lamig ng yelo. Ito, si Qinglong. Napuno na siya ng dugo, at nakakakilabot na siya. Actually, sa ganoong kamao lang, napatay niya si Nolan. Sa di kalayuan, kagagaling lang ni Singer sa kanyang katawan, at may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi, Nolan. Bulong ni Yao Guang, hindi alam kung paano siya ililigtas. Ang lahat ng ito ay naging putik, kahit na ang primordial na espiritu ay napanatili pa rin, upang makabawi, maaari lamang itong umasa kay Nolan upang muling hubugin ang katawan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang primordial spirit ni Nolan ay namamatay na, at maaaring mawala ang kanyang kaluluwa anumang oras. Young Master Ye. Kahit na si Kai Yang ay walang galang sa iyo, tapat siya sa tribo, at puno siya ng pagsinta. Hindi siya maaaring mamatay sa kasalanan, tama ba? Hindi napigilan ni Beidij na sabihin. Tumayo si Ye Fan sa tabi ng tumpok ng laman ni Nolan at sinabi, wala pa ba itong kaluluwa? Natahimik ang eksena, at isang ideya ang pumasok sa isipan ng hindi mabilang na mga tao. Ito ba ang sinabi ng isang tao? Maging ang mga dayuhang lahi gaya ni Raymond at Teals ay namutla at nanginginig ang mga labi. Lahat sila ay nagsimulang magsisi. Kung alam nilang may dumating na isang baliw, mas mabuting panatilihin ang mga orihinal na miyembro ng Dragon Blood Tree Tribe. Gayunpaman, sa ngayon, walang nang ahas na hawakan ang masama at ginawa ang tama kay Ye Fan.
Ngunit ang sumunod na eksena ay muling nagduda sa buhay ng lahat. Sa isang alon ni Ye Fan, ang kaluluwang Qinglong, na sinamahan ng walang humpay na kapangyarihan ni Aoki, ay ganap na binalot ang katawan ni Nolan. Sa loob ng ilang sandali, na nakikita ng hubad na mata, ang espiritual na katawan ni Nolan ay patuloy na lumakas. Kang Glongyin, maaari ka bang magsanay hanggang dito? Tuwang-tuwang sigaw ni Yao Guang. Bilang isang therapist, hinanggad niya ito. Noon lang naunawaan ng lahat na ginagamit talaga ni Ye Fan ang Asher Dragon Technique para gamutin si Nolan. Sa mabilis na pag-aayos ni Kang Glongyin sa primordial spirit ni Nolan, ang kapangyarihan ni Aoki ay naging nutrients, na nagpapahintulot kay Nolan na muling hubugin ang kanyang katawan ng mas mabilis. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, isang bagong-bagong Nolan ang lumitaw sa malaking hukay. Ang kapangyarihang ibalik ang mga patay na may ganoong sigla, kumpara sa pagpatay kay Nolan ngayon, ay labis na nabigla sa lahat ng naroroon. Narinig ko noon na pinagaling ni Ye Fan ang isang grupo ng mga pasyente sa medical center. Ngayong nakita ko na ito ng sarili kong mga mata, alam ko kung gaano ito kamangha-mangha. Bakit? Nagtatakang tumingin si Nolan sa bago niyang katawan at bangulong. Patayin siya at iligtas gamit ang sarili mong mga kamay. Gusto mo bang ipakita ang iyong lakas at ipahiya ako? Tanong ni Nolan na nagngangalit ang mga ngipin. Alam mo na hindi kita kalaban, pero dumating ka para hamanin ako. Natural, kailangan kitang patayin sa patas at tapat na paraan, para maging karapat-dapat ako sa iyong lakas ng loob. Kung gusto kitang patayin, may libu-libong paraan para ipahiya ka. Hindi ka karapat-dapat. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, kung hindi ka sumasang-ayon, gawin mo ulit. Napalunok si Nolan nang marinig ito, na ikuyom ang kanyang mga kamao, at lumuhad sa isang tuhod. Natalo ako, mula ngayon, ang buhay ni Kai Yang ay kay Young Master Ye. Marami sa mga Auslan sa pinangyarihan ay may pulang mata. Hindi nila sinisisi si Nolan, sinubukan niya ang lahat. Ang lakas ay lakas, at walang sinuman ang makakalaban sa gayong napakatinding puwersa. Bukod dito, ang ginawa ni Ye Fan ay talagang matuwid at hindi pinahiya ang kanilang bayani. Nakamit din ito ang pagkilala ng maraming tao. Sa oras na ito, dahan-daang lumakad si Bane sa gitna at malakas na sinabi, ngayon, ang Diyos ng kalikasan ay bumagsak, at ang puno ng dugo ng dragon ay nawasak. Gayunpaman, kasama ang masamang bantay ng dragon na pinamumunuan ni Young Master Ye, ang tribo ng puno ng dugo ng dragon ay hindi pa rin kontrolado. Babagsak. Ako Bynes, handa akong gamitin ang natitirang katawan at ang natitirang buhay na ito para tulungan si Young Master Ye at patuloy na protektahan ang Dragon Blood Tree Tribe. Nang makita ang mga sinabi ng iginagalang na mataas na pari, ang isang grupo ng mga matatanda ng tribo at angkan ay mukhang nasa sabik din. Bagamat wala na ang mga Diyos ng kalikasan at mga Diyos, tiyak na mas handang mapanatili nila ang kanilang tinubuang lupa kaysa mapasama ng ibang mga tribo. Sa pagbabantay sa kanila ni Ye Fan at Long Exi, talagang makakapagtiwala sila. High Priest Baines, tawag ni Ye Fan. Young Master Ye, ano ang iyong mga order? Naging magalang ang tono ni Bynes. I promised before na bibigyan kita ng regalo. Seeing that you are so loyal, I will give it to you now. Sabi ni Ye Fan, muling tinawag ang madilim at malaking dragon pond, na lumitaw sa manipis na hangin sa harap ng hindi mabilang na mga tao. Ang malaking pakiramdam ng pang-aapi ay ginawa sa lahat na natakot at umatras, hindi alam kung ano ito. Nang magtaka ang mga mata ng lahat, isang dagandong ng dragon ang umalangaw sa kalangitan. Nakita ko ang isang madilim na asul na jawlong na biglang lumabas mula sa dragon pond. Ang umaatungal na dragon ay pumailang lang sa langit, nilamon ang mga ulap at ambon, at nagpaulan ng mga bugzo ng ulan. Tiningnan ni Ye Fan ang masayang jawlong, at lumitaw ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Hindi alam ng iba na ang taong ito ay nagdusa ng husto sa Longxi. Gayunpaman, ito ay isang mahusay na kandidato, at ito ay talagang matagumpay na nagbago sa isang dragon sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang dragon na hayop mula sa ginintoang sibilisasyon, at ang mga likas na katangian nito ay talagang mas malakas kaysa sa ahas ni Watay. Ito, isa itong jawlong. Hindi. Ito ay hininga ng isang dragon. Ito ay isang tunay na jawlong. Nakilala rin ng ilan sa mga matatandang naruroon ang lahi ng dragon, na may mga ekspresyon ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Napatulala sina Raymond, Thiels at iba pa. Ang wrench along ibinigay ni Ye Fan kay Baines ay isang dragon. Saglit ding natigilan si Bynes. Hanggang sa dahan-daang bumagsak ang Flood Dragon sa kanyang harapan ay tiningnan ni Bynes ang malahiyas na mga mata na iyon, at sa pamilyar na pakiramdam, nakilala niya. Ito talaga ang sarili niyang alagang ahas. Medyo incoherent si Bynes sa Punonibik, Young Master Ye, ito. Para sa akin talaga ito. Siyempre, ito ang iyong alaga sa unang lugar, ginagawa ko lang itong dragon, wala lang, mahinang sabi ni Ye Fan. Ibahin ito sa isang dragon. Isang piraso ng cake. Natigilan ang lahat sa eksena, at iisa lang ang nasa puso nila, hindi siya nagsasalita ng mga salita ng tao. Ngunit ito ay masyadong mahalaga. Nanginginig si Baines. Siya ay may sapat na kaalaman, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isa na nagbibigay ng mga regalo sa mga tao. Ang emperador ng Shenki Empire ay walang ganoong kalaking bagay. Kabanata 4034 hindi kailanman umalis. Hindi nakakatawa si Ye Fan nang makita niya ang reaksyon ng grupong ito ng mga tao.
Noong unang panahon, nang makita niya ang tunay na angkan ng Shenlong, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang Qinglong sa ilalim ng Nine Tribulations ay wala. Hindi ba't malubhang nasugatan ang iyong cultivation base, itong Flood Dragon, dapat mong panatilihin ito bilang isang bantay. Kung hindi ito sumunod, ako na ang bahala sa iyo. Ang Flood Dragon ay nanginginig sa takot, at mabilis na naging masunurin na mas maliit at nagtago. Sa likod ni Bynes, ngumiti si Ye Fan, medyo ginto ang ugali ng taong ito. Salamat Young Master Ye, dahil iyon ang kaso, tatanggapin ko ang mapagbigay na Reg Along ito. Hindi napigilan ni Bynes na abutin at hinaplos ang kaliskis ng dragon ng Jiaolong, at hindi ito may baba. Ito ang unang pagkakataon na makakahawak siya ng totoong dragon sa mahabang panahon. Ang Singer at Nolan ay sunod-sunod na binugbog ng walang kaunting init ng ulo, at ang mga tao sa tribo ng Dragon Blood Tree ay natural na walang masabi. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, nagsimula ring magbago ang kanilang mga iniisip. Dahil hindi mo kayang pigilan, isipin mo na lang ito para sa ikabubuti. May ganoong kalakas na tao, kapag sila ang pinuno nila, at least hindi sila mabyuli ng ibang tribo. Kaya, sa pangunguna ng isang grupo ng mga matatanda, lahat ay sumaludo kay Ye Fan. Handa akong sumama sa High Priest Bynes para sundan si Young Master Ye at buhayin ang Dragon Blood Tree Tribe. Iba sa mga protesta kanina, sa pagkakataong ito ay pagsabog ng suporta. Nang makita ito, Commandant sina Raymond at Hathaway, at tahimik na binalak ng dalawa na lumabas. Saan ka pupunta? Umiwas si Ye Fan at muling nagpakita sa tabi ni Hathaway. Naninigas ang mukha ni Hathaway, ngunit mabilis siyang ngumiti ng matamis, Ye Fan, kahit gusto kitang makasama. Kailangan ko munang tanungin ang aking foster father. Oo, ngayon malaki na ang pinagbago ng tribo ng Dragon Blood Tree, at nagbago na rin ang kasal. Kailangang bumalik ito at tanungin ang kahulugan ng mataas na pari na si Udi, natatawa rin si Raymond. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, huwag kang mag-alala, hindi ba may seremonya ng Diyos ng kagandahan? Pagkatapos basahin ang seremonya, sasamahan kita sa Spruce Tribe at makipag-chat ng personal kay High Priest Udi. Natigilan si Wei. Hindi ba ito ang Aslan Civilization Ceremony? Ito ay isang maliit na sitwasyon lamang, at kung ano ang dapat gawin ay dapat gawin. Same time na sinabi ni Raymond, Mr. Ye, tingnan mo ang pagkasira ng Dragon Blood God Tree, ang lugar ay magulo. Kahit na magdaraos tayo ng Beauty God Ceremony, kailangan muna nating linisin ang mga guho sa lugar ng Divine Tree. Oo, ngayon ang templo at mga nakapaligid na gusali ay nawasak, at walang lugar na paglagyan nito. Sabi din ni High Servi. Sinabi ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti, nawasak ba ang banal na puno? Sa palagay ko ay hindi, nagkatinginan ang lahat ng may pagkalito, iniisip na si Ye Fan ay bulag. High Priest Bynes. Oo. Nagtanong si Ye Fan, sa alamat ng Aslan, malinaw na sinabi na ang Diyos ng kalikasan ay ipinanganak pagkatapos ng puno ng dugo ng dragon, tama ba? Oo. Kaya ako rin ay napakakaiba, ito ay nakatayo sa katwiran na kahit na ang natural na Diyos ay bumagsak, hindi ito makakaapekto sa puno ng Diyos. Sabi ni Bynes, nakatingin kay Hathaway na may pagdududa. Tumango si Ye Fan, nang hindi nagsasalita, humakbang siya pasulong at lumipat sa Divine Tree sa isang iglap. Sa oras na ito, ang Divine Tree ay namamatay, tulad ng isang matandang lalaki sa takip silim. Wala na ang halo ng itim at pula, kundi isang haggard at kulot na katawan. Ano ang gagawin niya? Hindi ko alam. Ang mga Aslan na tao ay nagtinginan ng may pagtataka, isa-isang bamulong, na may pagkalito sa pag-asa. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan ng itim at gininto ang apoy, at ang walang kapantay na epekto ay ganap na na-activate. Ang napakalaking espiritual na kapangyarihan ay tumulong sa kanya na pag-aralan ang lahat ng mga ugat ng buong Dragon Blood God Tree sa isang nakakatakot na bilis. Noong una ay inakala ni Ye Fan na ang pagsilang ng Panginoong Diyos ay isang mito lamang. Ngunit pagkatapos ng naturang pag-aaral, natagpuan na ang buong istruktura ng banal na puno, lalo na ang paraan ng enerhiya na nilalaman sa loob nito, ay napakahiwaga. Sa kanyang pag-unawa sa kapangyarihan ng kaguluhan, hindi niya makita ang ilan sa mga misteryo ng banal na punong ito. Ibig sabihin, ang banal na punong ito ay naglalaman ng isang bagay na higit sa kapangyarihan ng kaguluhan. Ang isip ni Ye Fan ay pumipintig ng husto. Ang banal na liwanag sa kanyang mga mata ay mas maliwanag, at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Hindi kaya. Si Ye Fan ay gumawa kaagad ng isang mapagpasyang desisyon, at dapat niyang gawin ang lahat para mailigtas ang banal na punong ito. Wei Yu rides the wind. Ang kapangyarihan ni Aoki ay naging matamis na ulan, patuloy na pumapasok sa buong puno. Ang napakalaking kapangyarihan ni Aoki ay talagang nagpatulala sa mga tao ng Aslan. Gusto niyang iligtas ang banal na puno. Maraming clansmen ang natuwa, pagkatapos ng lahat, nakita nila ang malakas na kakayahan ni Ye Fan sa pagpapagaling. Kung may save ang puno ng dugo ng dragon, hindi lamang nito may save ang pinakamahalagang mapagkukunan ng dugo ng dragon ng tribo, ngunit ililigtas din ito ang buhay ng buong tribo. Si Raymond at Hathaway ay mukhang komplikado, ang kanilang mga mata ay medyo kinakabahan, at sila ay nagkatitigan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga mukha ng lahat ay hindi maiwasang magpakita ng pagkabigo. Nalaman nila na kahit paano ipatawag ni Ye Fan ang kapangyarihan ni Aoki, ang Divine Tree ay humihina pa rin at patuloy na bumabagsak ng mga lantang sanga at dahon.
Mukhang hindi makapangyarihan si Qinglong, bumantong hininga si Raymond, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kagalakan. Kung mas malakas ang isang pag-iral, mas mahirap tumayo kapag nahulog ito, umiling din si Tails at ang iba pa. Maraming tao sa tribo ng Dragon Blood Tree ang hindi napigil ang umiyak. Para sa kanila, ang sagradong puno ay matagal nang nalampasan ang mga ordinaryong paniniwala, at itinuturing ito ng kanilang mga ninuno bilang isang patron, tulad ng ina ng tribong ito. Ang makitang biglang bumagsak ang banal na puno ay parang sakit ng mawalan ng ina. Lahat, ginawa ni Young Master Ye ang lahat ng kanyang makakaya, kailangan nating umasa, pang-aaliw ni Baines sa mga tao. Pero bago pa man siya makatapos magsalita, narinig niyang sumigaw si Bedej, Lolo. Tingnan mo. Bumalik si Baines, at maraming tao ang tumingin sa banal na puno. Bilang resulta, hindi na tumirik ang mga mata ng lahat. Hindi makagalaw. Ay, hindi ako nananaginip. Bulong ni Baines sa sarili. Hindi mabilang na pares ng mga mata ni Aslan ang nakasaksi ng isang himala. Sa ilalim ng Dragon's Blood God Tree, ang malalaking sanga at dahon na nalaglag ay patuloy na itinataas sa hangin at lumilipad pabalik sa kanilang orihinal na posisyon. Sa trunk ng Divine Tree, ang nawawalang liwanag ay patuloy na sumisikat sa bilis na nakikita ng mata. Hindi lang iyan, pati ang mga nasirang bahay at hindi mabilang na mga sirang piraso ay mabilis ding naaayos. Babalik ang lahat sa dati. Salungat sa agos ang oras. Si Elder Singer, nakakagaling lang ng kaunting dugo, ay muling namutla. Sa pagkakataong ito, hindi ito pinsala, ito ay isang pagkabigla. Ito ay ang kapangyarihan ng oras ng Qinglong. Maaaring si Young Master Ye ang Qinglong ng Eight Tribulations. Si Raymond at iba pang dayuhang Star Gods na naruroon ay bumukari ng husto ang kanilang mga bibig, at lalabas na ang kanilang mga mata. Not to mention the ignorant Aslan people, lahat sila ay nakakita ng kumukulo ng dugo, ang kanilang mga anit ay manhid, at sila ay hihimatayin sa sobrang kaba. Nanginginig si Baines at napaiyak na sinabi, naligtas ang puno ng dugo ng dragon. Mabuhay ang Young Master Ye. Sa pagkakataong ito, walang sinuman ang mag-iisip na ang matandang lalaki ay nambobola. Halos lahat ng mga kamag-anak ng Dragon Blood Tree ay nagpapasalamat sa dayuhang ito mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, kahit gaano pa sila kainisan ni Ye Fan. Sa oras na ito, pagkatapos na mailigtas ang Dragon Blood God Tree, siya ay isang bayani. Mabuhay! Dumadagandong ang dagandong ng bundok at tsunami mula sa boses ng mga gwapong lalaki at magagandang babae na tila nakalimutan ng mga Aslan na magpanatili ng magandang postura, umiyak at tumatawa, tumatalo ng walang emosyon sina Kurato, Yao Guang, at iba pa. Tahimik na pinunasan ang mga luha sa mga sulok ng kanilang mga mata, ang mga turan, Landuo-duo, at iba pa ay napakakomplikado. Nagkatinginan sina Belfinger at Bar at walang magawang ngumiti. Hindi nila inaasahan na si Ye Fan ay magiging mapangahas. Ang pakiramdam na ito, na parang hindi umalis si Ye Wuya. Siyempre, hindi lahat ay masaya tungkol dito. Hindi ngumiti si Raymond, at bakas sa mga mata niya ang pagkabalisa. Nakatitig ng malalim si Hathaway sa harap ng banal na puno, na parang kinokontrol ang likod ng lahat ng bagay sa mundo, ang kanyang ekspresyon ay lubhang komplikado. Kabanata 4035 tapos na. Chapter 4035 nakuha ko. Ye Fan, pero wala ako sa mood ngayon, kaya pinapansin ko kung paano tinatawag ng grupo ng mga tao sa likod niya ang pangalan niya. Sapagkat, ang paggamit sa nakalimutang lupain upang piliting ibalik ang banal na puno ay isang uri ng, walang ingat, na pag-uugali ng purong pagkonsumo at pakikipaglaban sa langit. Ang lakas ng pag-iisip na kailangang ubusin sa gitna ay higit na nakakatakot kaysa sa naisip niya. Kung tutuusin, ang kaluluwa ang nagsilang ng primordial na kaguluhan ng Panginoong Diyos, at talagang ganoon kadaling mabuhay muli. Sa kabutihang palad, ang bilis ng paggaling ni Ye Fan ay halos hindi makasabay. Ang Dragon Blood God Tree mismo ay parang isang komplikadong makina na higit sa kaalaman ni Ye Fan. Si Ye Fan ay umaasa lamang sa memorya at sa pilitang binuo ito upang ayusin ito, ngunit walang oras upang pag-aralan ang iba't ibang mga prinsipyo. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ni Ye Fan na ang dahilan kung bakit nalanta ang banal na punong ito ay tila isang biglaang pagkasira ng ilang uri ng enerhiya mula sa loob. Kung hindi lang ito pilit na binaliktad ng kapangyarihan ng panahon, hindi niya talaga alam kung paano ito aayusin. Matapos ang isang buong quarter ng isang oras, ang banal na puno sa wakas ay bumalik sa orihinal nitong hitsura. Kasabay nito, ang mga Dragon Blood Forest na iyon na humihina ay nanembalik din ang kanilang sigla dahil sa pagbawi ng kanilang mga ina. Ang Blood Forest ng ating dragon, nakaligtas talaga. Napaluha si Baines, at medyo nabulunan ang boses. Tulad niya, maraming matatanda at angkan din ang napaluha. Imposibleng maunawaan ng mga tagalabas kung gaano kamahal ng mga taong Aslan na ito, na nanirahan sa ilalim ng puno ng dugo ng dragon sa mga henerasyon, ang puno ng dugo ng dragon. Gamaan ang loob ni Ye Fan nang makita niyang matagumpay talaga ito. Hindi niya gustong maging mabuting tao, ang Dragon Blood God Tree na ito ay may napakahalagang halaga ng pananaliksik para sa kanya. Mabilis na naibalik ng kapangyarihan ni Aoki ang sarili niyang lakas. Muling kumilos si Ye Fan Kai at pumunta sa gitnang plaza. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga tao ng tribo ay tumingin sa kanya ng may pagkamangha, maging ang pagsamba, at pasasalamat. Haha, isang kasiya siyang pagbati, kapatid na Baines, ang maharlikang tribo ay may isang Panginoon gaya ni Mr. Ye, at walang limitasyon sa hinaharap.
Napagtanto ni Tilts at ilang iba pang panlabas na matatanda ang pagbabago sa sitwasyon at agad na binago ang direksyon ng hangin. Hey! Ngumisi si Bynes, Tilts, ngayong bagsak na ang kasal, parang wala ka ng dahilan para manatili, di ba? Hindi kita ipapadala sa malayo. Napangiti si Tilts at ang iba pa, alam nilang sa oras na ito, huli na para subukang pasayahin. Sa ngayon, makakaalis lang muna ako at makakahanap ng paraan para maayos ang relasyon mamaya. Maghintay. Pinigilan sila ni Yefan, sino ang nagsabing nabigo ang kasal. Natigilan ang lahat, nagulat na tumingin kay Hathaway, pagkatapos ay tumingin kay Yefan, gusto mo ba talagang sumama? Direktang iniunat ni Yefan ang kanyang kamay, at hindi mapigilan ni Hathaway na magpumiglas. Isang golden dragon claw, na parang manok, ang humawak sa magandang babaeng ito sa kanyang tagiliran. Inilagay ang kanyang mga braso sa baywang ni Hathaway, ngumiti ng masama si Yefan, ibang tao lang, pareho ang kasal. Naramdaman ni Hathaway na pinaglalaroan siya sa pagitan ng mga palad niya, at nagalit siya, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita iyon sa kanyang mukha. Malinaw na alam ng lalaki na walang namamagitan sa kanila, ngunit hindi niya ito mailantad ng personal. Yefan, maaari mo bang hilingin sa akin na humingi ng mga tagubilin sa aking foster father? Nakangiting tanong ni Hathaway. Oo, ito ay isang mahalagang bagay para sa dalawang pangunahing tribo, tanungin muna natin si Udi High Priest. Sabi din ni Raymond. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, hindi na kailangan. Bakit? Tanong ni Raymond. Ang mukha ni Yefan ay mapaglaro, bakit, maaari pa ba siyang tumutol? Napabuntong hininga ang isang grupo ng mga taong naruroon. Mabuting tao. Ito ay hindi kasal, ito ay grabang relatives. It's a showdown, kung hindi ka magpapanggap, sunggaban mo na lang. Mr. Ye, hindi kami makapagpapasya sa bagay na ito. Kung hindi, may dadalhin muna ako pabalik sa tribo ng Spruce, at hahayaang lumapit si High Priest Udi at kausapin ka. Naramdaman ni Raymond na masyadong delikado ang manatili, at nagplanong lumikas muna. Ano ang pagmamadali? Kailangan ko bang tumakbo pabalik upang makipag-ugnayan? Ang lahat ng ito ay tapos na sa aking utak lamang, sabi ni Yefan. Mas magandang i-report ng personal ang ganoong malaking kaganapan. Nahihiyang sabi ni Raymond. Aba, parang hindi ka kontento sa akin. Nagmamadali kang bumalik, natatakot ka bang mag-organisa ka ng hukbo para harapin ako? Si Yefan ay sadyang lumubog. Namutla sa takot ang mukha ni Raymond, Mr. Ye, masyado kang maraming iniisip. Pagkatapos ay manatili, pagkatapos basahin ang Great Encyclopedia, babalik ako sa Spruce Tribe kasama mo. Gusto mong sumabay? Raymond bumubuhos ang malamig na pawis, kung ang masamang espiritong ito ay biglang pumunta sa tribang Spruce, tatalikuran ba ito? Dapat siyang magbigay ng impormasyon sa lalong madaling panahon upang may handa ang Udi High Priest. Kung kinakailangan, kahit na makipag-ugnayan kay Guardian Simon. Mr. Ye, ang Spruce Tribe natin ay ang hometown ng Guardian Deity ng Simon, mangyaring huwag masyadong lumayo. Huminto si Raymond sa pagpapanggap, umalis sa kanyang lumang ninuno, at nagsabi, kung ayaw mong magsama ang dalawang tribo mga pagtatalo, mangyaring huwag tumigil. Pagkatapos magsalita, aalis na sana si Raymond kasama ang isang grupo ng mga sundalo mula sa tribo ng Spruce. Simon. Ibinulong ni Yefan ang pangalan, at hindi ito madaling makita, at isang mahigpit na hangarin sa pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Raymond at ng iba pa na kung ang Spruce ay hindi base camp ni Simon, ayos lang. Hindi kita pinakawalan, wala ni isa sa inyo ang gustong pumunta. Nang bumagsak ang boses ni Yefan, biglang kumalat ang isang puwersa ng espasyo, tulad ng vortex ng espasyo, sa itaas ng ulo ni Raymond at ng iba pa. Lunukan ang bituin. Ang sumisikat na mga alon sa kalawakan ay hamampas. Karapat-dapat si Raymond na maging numero 1 sundalo ng Spruce Tribe ngayon, na may matalas na pangamoy. Sa sandaling napansin niyang may mali, ito ay naging isang matulin at marahas na kulog at kidlat, at malapit na itong kumikislap mula sa saklaw ng lumulunok na bituin. Ngunit ang bilis ng kidlat na ito ay mas mabagal sa harap ni Yefan. Si Yefan, tulad ng isang multo, ay huminto mismo sa rutang pagtakas ni Raymond, at sinipa si Raymond sa tarangkahan ng mabituing kalangitan sa isang sipa. Ay! Nagsuka ng dugo si Raymond, puno ng takot at ayaw ang mukha. Isang grupo ng mga mandirigma mula sa Spruce Tribe ang tila nilamon ng isang higanteng halimaw sa kalawakan. Sa isang kisap mata, sarado na ang tarangkahan ng mabituing langit. Natulala na naman ang mga tao sa audience. Ito, tapos na. Pagkatapos ng lahat, si Raymond ay kapantay ng Singer, at si Oslan ay isang kilalang powerhouse sa buong mundo. Sa harap ni Yefan, hindi man lang siya makatakas. Lalo na ang isang grupo ng mga Star Gods gaya ni Singer, ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan na ito ay nagpaparamdam sa kanilang lahat na desperado. Pag naiisip ko yung confrontation kanina, joke lang. Muling naglakad si Yefan pabalik sa Hathaway, ngumiti at inilagay ang kamay sa ulo ni Hathaway. Nanginginig ang buong babae, parang nakatingin sa impyernong demonyo. Manatiling masunurin at panuurin ang dakilang seremonya ng perpektong Diyos. Ibabalik kita sa tribo ng Spruce para makilala ang iyong adoptive father, okay? Naglakas loob na tumanggi si Hathaway, kaya tahimik lang siyang tumango. Napakabuti. Pagkatapos magsalita ni Yefan, lumingon siya kay Baines at sinabing, ang seremonya ng Diyos ng kagandahan ay pareho pa rin. Sa panahong ito, gagamitin ko ang templo.
Ayokong may makaistorbo sa iyo. Oo, Mr. Ye. Kahit na curious si Baines na pupunta si Ye Fan sa Templong Wat, ngunit magalang pa rin itong sumunod. Sa isang kisap mata, umalis na si Ye Fan sa eksena, pumunta sa templo, at isinara ang pinto. Kabanata 4036 na paboran mo ako. Kabanata 4036. Ang mga clansmen na gumawa ng isang pabor at lahat ay nahulog, lahat ay parang nanaginip, nakatingin sa buo pa rin na punong banal, na may halong damdamin. Kuya, pasensya na. Hindi kita naiintindihan, hindi nakakagulat na sinabi mo sa akin na huwag siyang saktan, sabi nilang duo-duo sa kanyang kapatid. Ngumiti ng pilit si Kurato at hinaplos ang buhok ng kapatid. Sa totoo lang, nabigla rin siya sa lakas ni Ye Fan kaya hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Kung sasabihin ko sa mga kasamahan ng Silver Fox Knights, natatakot akong isipin nila na nagyayabang siya. Bakit ka pa nakatayo? Sabi ni Mr. Ye, tuloy ang Beauty God Ceremony. Ang ating Dragon Blood Free Tribe ay hindi magiging ganito. Ang mga pag-urong ay natalo. Lahat, magmadali at maghanda. Sigaw ni Baines, at lahat ng lalaki at babae na nahulog ay na-refresh at tumakbo palayo sa kanilang mga abalang schedule. Para naman kay Tilts at iba pang Star God VI Pass mula sa ibang lahi, walang nagpapansinan. Hindi na naglakas loob si Tilts na manatili pa, sa takot na, tulad ni Raymond, ay makulong siya at mawalan ng pag-asa. Gusto nilang ibalik sa clan ang mga marahas na pagbabago ngayon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng Ozlon ay maaaring magkaroon ng isang malaking kaganapan. Sa kabilang banda, tinanggihan ni Nolan ang panukala ng ilang matatanda at hiniling sa kanya na maging isang hukom. Sa plataporma, sa pagtingin sa malayo, na ibalik na kagubatan ng dugo ng dragon, ang kanyang mga mata ay medyo malalim. Magaling, lumitaw ang isang matandang lalaki sa likod ni Nolan. Guro. Nagmamadaling tumalikod si Nolan at gumagalang na sumaludaw. Mahirap na trabaho, ang suntok na iyon ang nagbukas ng mundo, hindi ba masakit? Tinapik ni Ye Kyun ang balikat ng disipulo. Hanggat ang Young Master ay maaaring makuha ang mga puso ng mga tao, ang pisikal na sakit na ito ay hindi gaanong mahalaga, sabi ni Nolan. Ngumiti si Ye Kyun, nakikita ko na hindi ka eksaktong kumikilos. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nolan, at mapait siyang ngumiti, wala akong mate at agaw sa Master, medyo ayaw nga, pero, ngayon naiintindihan ko na kung bakit handang pagsilbihan ng Master si Young Master Ye. Dahil naiintindihan mo na nanatili ang Young Master. Patay ka na. Sumimangot si Nolan at biglang nagising, nakita ng Young Master ang intensyon ko. Gusto lang ng ating Young Master na malito, ngunit hindi talagang nalilito, nakangiting sabi ni Ye Kyun. Masyado pa rin ako sa sarili ko. Matuwid, bamantong hininga si Nolan, pagkatapos ay tumingin sa templo, bakit pumasok ang Young Master sa templo sa oras na ito? Hindi ba dapat harapin muna ang banta ng Tribang Spruce? Huwag ka nang masyadong magtanong, bahala ka sa sarili mong tungkulin. Naiintindihan, guro, tumanggaw si Nolan. Sa templo ng kalikasan. Si Ye Fan ay ganap na nakatutok sa oras na ito, at muling nagsagawa ng walang kapantay na pagsusuri sa buong Dragon Blood God Tree. Ang Panginoong Diyos, walang aksidente, ang antas ng lumikha. Ang puno ng dugong dragon na iyon na maaaring magsilang ng Diyos ng kalikasan ay katumbas ng ina ng Diyos ng kalikasan. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang Divine Tree ay naglalaman ng creation genes. Ang dahilan kung bakit hindi lubos na maunawaan ni Ye Fan ang banal na puno ay dahil hindi pa niya nararating ang larangan ng paglikha. Bago siya nasa puting espasyo, sa pamamagitan ng mga espesyal na katangian ng espasyo, naranasan niya ang pakiramdam ng isang lumikha. Ngayon, natapakan na niya ang kalahati ng kanyang paa, at kulang siya sa isang kumpletong pag-iisip. Bahagyang naramdaman ni Ye Fan na kung kaya niyang ayusin ang hindi maintindihan ng mga ugat sa Divine Tree. Kung ganoon ay baka makapasok na talaga siya sa Creation Realm. Sa katunayan, ang paraan ng pagpasok sa kaharian ng lumikha ay hindi naayos. Ang ilan ay ipinanganak na tagalikha, ang iba ay epiphanies. Malinaw na hindi ipinanganak si Ye Fan sa dulo, at ang kanyang epiphany ay masyadong ilusyon. Sa makatuwid, naramdaman niyang ang pinakadakilang pag-asa niya ay ang gamitin si Wushuang para suriin ang isang creator. Sa harap ko, itong hindi kumikibo na pangunahing Diyos na katawan ng ina ang pinakamagandang bagay. Matapos isantabi ang Chen Kun Promise Formation na natutunan niya kay Ling Yue, nagsimulang umatras si Ye Fan sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagkakaiba ng oras. Sa pag-iisip ng mabuti, ibinigay ng matandang Fudiang Kiman Technique kay Ling Yue, na isa ring hindi direktang pagtuturo ng kasanayang ito sa kanya. Napakahirap talagang ayusin ang hakbang-hakbang. Sa sapat na oras, nagkaroon din ng sapat na pasensya si Ye Fan, at nagsimulang suriin ang iba't ibang hindi kilalang enerhiya ng banal na puno ng paisa-isa. Parang nagbabasa ng hindi kilalang sinaunang libro habang naghahanap ng diksyonaryo. Ako ay kalahating nahulaan noong una, ngunit sa paglipas ng panahon, natural na naiintindihan ko ang maraming bagay. Nagbasa ako ng higit pang mga libro, at natural kong naunawaan ang ibig sabihin nito. Unti-unti, ang kamalayan ni Ye Fan ay nagsimulang sumanib ng mas malalim sa buong puno ng dugo ng dragon. Sumusunod. Ang mga ugat ng puno, kumalat ito sa buong kagubatan. Daan-daang puno ang tila naging isang lugar ng liwanag, na bumubuo ng isang network sa kanyang isipan. Biglaan. Napagtanto ni Ye Fan na ang layout ng Dragon's Blood Forest ay naglalaman ng batas ng paglago ng Divine Tree. Ang buong kagubatan ay isang buo.
Kung wala kang sapat na lakas ng pag-iisip upang matano ang buong kagubatan, talagang hindi mo mamamasid ang buong larawan ng banal na puno. Sa kabaligtaran, ang matandang kaibigan ni Yefan na World Tree ay talagang mas komplikado kaysa sa Dragon Blood God Tree. Gayunpaman, ang kailangan ngayon ni Yefan ay hindi isang komplikadong creator, ngunit isang malinaw na direksyon na maaaring magbukas sa creation realm. Sa loob ng ilang panahon, ang Dragon Blood Forest na naiintindihan ni Yefan ay ginawang makita ito ni Yefan bilang isang kayamanan. Siya ay tila isang walang kapagurang mag-aaral, na itinalaga ang kanyang sarili sa pag-aaral ng obra maestra na ito ng lumikha ng kalikasan. Sa madilim, naramdaman ni Yefan na parang natapakan niya ang isang malamig na lugar. Sa lalong madaling panahon, iminulat niya ang kanyang mga mata, hindi niya maiwasang mapang-anga sa nakitang nasa harapan niya. Nakakamangha ang tanawin. Pagtingin sa paligid, lumitaw talaga siya sa walang katapusang berdeng damuhan. Ang hindi mabilang na berdeng damo ay puno ng sigla. Hindi ko inaasahan, bago ako umalis, makakakita ako ng mga estranghero. Isang boses ang biglang nagmula sa likuran. Lumingon si Yefan at natigilan nang makitang may isang batang lalaki na may kulay abo-berdeng kulot na buhok na nakaupo doon. Nakaupo ang bata sa isang bato, na may umaalon na sapa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ikaw ay, parang pamilyar si Yefan. Matapos pag-isipang mabuti, siya. Nahulaan, Dumuchi. Ito ba ay isang Diyos ng kalikasan? Bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Natawa si Dumuti at sinabing, to be honest, I should ask you about this. Dito ako pinanganak, bakit ka nagpakita? Ang sinabi ni Fan, sinabi ni Dumuti, pero marahil ito rin ang pagsasaayos ng tadhana. Kung nabasa ko ito ng tama, nagising mo ang kapangyarihan ng emperador, tama ba? Hindi ito itinanggi ni Yefan, tama. Talagang naiinggit ako, kahit na ito ang pangunahing Diyos, ang kapangyarihan ng isang emperador ay isang kapangyarihan na hindi makukuha. Kung mayroon akong kapangyarihan ng isang emperador, marahil ang aking kapalaran ay ganap na naiiba. Bakas sa mga mata ni Dumuti ang kawalan ng pagnanais at kalungkutan, estranghero, kahit sino ka pa, maaari mo bang ipanggako na gagawa ako ng isang pabor bago ako umalis? Sumimangot si Yefan, tila mamamatay na talaga si Dumuti, ngunit sa banal na puno lamang, ang ilan sa kanyang kapangyarihan ay nananatili. Depende ito sa kung ano ang pinagkakaabalahan ko at kung pinapayagan ito ng aking kakayahan, sabi ni Yefan. Kabanata 4037 Anong klaseng lalaki ang nahanap ko? Sa pagkakaalam ko, madalas ginagawa ng mga nagising sa kapangyarihan ng mga emperador ang mga sinasabi nila. Mukhang marami ka nang naloko, kaya napakaingat mo. Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Dumuti. Ngayong alam mo na, huwag mong banggitin ang ilang mga bagay na hindi ka panipaniwala. Hindi ako taga-Aztlan, at wala akong anumang espesyal na damdamin para sa iyo. Sa totoo lang maraming tanong si Yefan, ngunit sa pagtingin sa mga dumuts ng ganito, tila wala na siyang oras para sagutin ang lahat ng ito. Hindi ka kasi taga-Aztlan kaya gusto kitang tanungin. Ang mga mata ni Dumuti ay nagpakita ng isang dampi ng hindi mabata at walang magawa. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, ayaw mo bang? Hayaan kong alagaan ang mga Aztlan para sa iyo. Hindi para alagaan, para protektahan. Heto na naman. Hindi naiwasang imulat ni Yefan ang kanyang mga mata. Nagmamadaling kinukumbinsi ni Dumots, bagaman mayroon silang iba't ibang pagkukulang, sa aking paningin, sila ay isang grupo ng mabubuting bata na nagmamahal sa lahat ng bagay sa kalikasan. Sana kahit anong mangyari sa hinaharap, mapoprotektahan mo ang buhay ng mga Aztlan. Kalayaan, at ang kanilang pagmamahal sa kalikasan at kagandahan sa kanilang mga puso. Ang mga taong Aztlan ay hindi dapat gawing isang kasangkapan para sa ilang mga tao upang masiyahan ang kanilang mga pagnanasa. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, hindi ba may patron na si Aztlan? Bukod sa iyo, nandyan din ang Diyosa ng kagandahan, si Frigga, na siya ring pangunahing Diyos na pinaniniwalaan nila. Dumots. Nagpakita ng bakas ng kalungkutan, si Frigga ay dati kong pinagkakatiwalaang kaibigan, ngunit tinalikuran niya si Aztlan. Tungkol kay Simon. Hindi niya gustong maging tagapag-alaga sa pangalan sa simula pa lang, higit pa sa inaakala ko ang gusto niya. Nagtanong si Yefan, posible ba, sina Simon at Fernandez? Nagsaanib puwersa si Ligia para patayin ka. Totoo ito sa ibabaw, ngunit ang talagang gusto kong umalis ay ang templo. Kung wala ang pahintulot ng taong nasa likod ng templo, hindi maglalakas loob si Simon na salakayin ang pangunahing Diyos. Dumumay bahid ng kalungkutan sa kanyang mga salita. Sino ang nasa likod ng templo? Ang Diyos ng paglikha. Tanong ni Yefan. Siguro. Oo o hindi, mahalaga ba? Sino ang taong iyon, o siya ba ang may huling say? Tumango si Yefan. Sa katunayan, ang kasaysayan ng dakilang mundo ngayon ay pinangungunahan ng templo. Sa madaling salita, ang controller ng templo ay maaaring gumawa ng kanyang sarili kahit sino. Ikaw ang pangunahing Diyos, ang lumikha, at hindi mo may iligtas ang iyong buhay. Ngumiti si Dumuti, estranghero, huwag maniwala sa immortalidad, ngunit ang lahat ng nilikhang buhay ay magkakaroon ng paraan upang mabura. Kung mayroon man ang hindi masisira ay dahil lamang sa hindi natagpuan ang pinagmulan ng kapanganakan nito. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yefan. Sa katunayan, sa isang kahulugan, ang mas mataas na antas ng pag-iral, hindi gaanong kayang patayin, dahil ang buhay ay patuloy na nagiging komplikado.
Tulad ng Nine Tribulations Azure Dragon, ito ay halos makapangyarihan sa lahat at sumasaklaw sa lahat. Mahirap isipin kung paano nilikha ang gayong pag-iral, isa na itong Diyos ng paglikha sa sarili nito. Sa makatuwid, kahit na ang templo, si Lao Lin, at ang iba pa, para sa Nine Tribulations Green Dragon Green, ay maaari lamang ipatapon at hindi masisira. Mula sa ibang pananaw, mayroon ding malaking agwat sa pagitan ng mga tagalikha. Ang Diyos ng kalikasan, si Dumuts, ay tila nagtataglay lamang ng ilang uri ng kapangyarihan na katulad ng kapangyarihan ni Aoki. Hanggat naiintindihan niya ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Dumuts, natural na makakaisip siya ng paraan para mawala ito. Ang dahilan kung bakit maraming tinatawag na Immortals and Immortality, ay dahil ang mga makapangyarihang nilalang na iyon ay madalas na hindi maintindihan ng mundo. Sa madaling salita, hanggat may puwang para sa pagpapabuti, walang makapagsasabi na siya ay walang talo. Sa puntong ito, ilang beses nang naranasan ni Ye Fan ang kanyang, isang espada na pumuputol sa lahat ng pamamaraan. Bakit sa palagay mo sa unang pagkikita ko, handa akong tanggapin ang gayong walang pasasalamat na kahilingan? Tanong ni Ye Fan. Dahil ang banal na puno. Nagpadala sa iyo dito, sabi ni Dumuti. Sumimangot si Ye Fan at biglang nagsabi, ang banal na puno ang nagayos para magkita tayo. Oo, tumanggo si Dumuti, sa isang tiyak na lawak, ito rin ay dahil ang iyong banal na kamalayan ay lubos na isinama sa pinagmulan ng banal na puno, kaya maaari mong marating ang lugar na ito. Dragon Blood God Tree ang inang nagsilang sa akin. Dahil sa likas na mga paghihigpit, hindi ito ang pangunahing Diyos, ngunit ito ang ina ng lumikha at may tiyak na kamalayan sa sarili. Ngumiti si Dumuti, ang nakikita mo ngayon ay hindi ako ang tunay na ako, ang alaala, lamang ng banal na puno sa akin. Natigilan si Ye Fan, ikaw ba ang alaala ng banal na puno? No wonder wala siyang maramdamang energy kay Dumuti. Oo, dahil memorya lang, hindi ko masasagot ang marami sa mga tanong mo. Gayunpaman, dahil dinala ka dito ng banal na puno, nangangahulugan ito na nagtitiwala ito sa iyo at iniisip na. Patuloy mong paprotektahan ang sibilisasyon ng Aslan para sa akin. Ye Fan pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, umiling siya. Be-disappoint kita, tumanggi ako. Bakit? Sinabi ni Ye Fan, bagaman hindi ako nabuhay ng kasing tagal mo, naging tagapagligtas ako ng maraming beses sa aking buhay. Sa wakas, nakarating ako sa conclusion, walang sinuman ang tagapag-alaga, at walang sinuman ang tagapagligtas ng mundo. Ang makakapagligtas sa kanyang sarili ay palaging ang kanyang sarili, hindi anumang panlabas na puwersa. Kaya, kung anong uri ng hinaharap na gusto ng mga Aslan ang dapat na matukoy sa pamamagitan ng pagpapasya nila para sa kanilang sarili, hindi sa iyo, pabayaan ako. Tinitigan ni Dumuti si Ye Fan ng malalim, at bumantong hininga pagkaraan ng mahabang panahon, siguro. Tama ka. Binago ni Ye Fan ang kanyang mga salita, bagaman tinatanggihan ko ang iyong panukala, ngunit masisiguro ko sa iyo ang isang bagay. Ano? Ngumisi si Ye Fan, ipaghihiganti kita. Natigilan sandali si Dumuti, gusto mong patayin si Simon. Papatayin ko siya, tiyak na sabi ni Ye Fan. Tila may naintindihan si Dumuts matapos ang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Mukhang. Ang banal na puno ay hindi humiling sa iyo na makipagkita sa akin, hindi lamang para protektahan si Aslan. Bulong ni Dumuti at tumanggo, sige, baka. Kaya mo talaga. Hindi, marahil, ito ay kinakailangan. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Wala akong pakialam kung taga-templo siya o hindi, kahit gaano pa katagal, papatayin ko talaga siya. Huwag kang huminga. Hindi madaling pakitunguhan si Simon. Ito ang 10 upuan ng kasaysayan ng akademya at ang nangungunang 10 hukom sa templo. Karamihan sa mga pangunahing Diyos ay hindi niya kalaban. Naglaro si Dumuti na may panlasa, kahit na pumasok ka sa kung ikaw ay nasa larangan ng paglikha, maaaring hindi mo siya mapatay ng buong kumpiyansa. Huwag mag-alala, hindi isang magdamag na bagay ang ibagsak ang templo pa rin, sabi ni Ye Fan. Natigilan si Dumuti, kailangan mo pang harapin ang templo. Nagkibit-balikat si Ye Fan, ang taong nagpapalayaw kay Simon ay likas na kaaway ko. Sa tingin mo ba ay inosente ang templo? Hinaplos ni Dumuti ang kanyang noo at bamulong. Anong klaseng lalaki ang nakita ng Divine Tree na pumasok, hoy, narinig ko lahat. Nahihiyang sinabi ni Dumuti, kalimutan mo na, malapit na akong maglaho, ang tanging alaala na mayroon ako, iiwan ko ito sa iyo. Dumuts. Anong sitwasyon? Ang biglaang pangyayari ay medyo natigilan si Ye Fan. Naramdaman ni Ye Fan na ang mga damuhan ay lumiliit sa lahat ng direksyon. Sa huli, isang konsentradong patak na lang ng berdeng tubig ang natitira. Tick. Ang patak ng tubig ay pumasok sa kamalayan ni Ye Fan mula sa tuktok ng kanyang ulo. Kabanata 4038 Playhim. Alam na alam ni Ye Fan na hindi ito isang pag-atake sa pag-iisip, ngunit isang piraso ng alaala. Napakahalaga ng memorya ng lumikha, at naglalaman din ito ng maraming kasaysayan ng pag-unlad ng sibilisasyong Aslan. Bagamat hindi ito ang kumpletong memorya ng Diyos ng kalikasan, ito rin ay isang lubhang komplikadong piraso ng data. Sa kabutihang palad, ang libu-libong yuansya ni Ye Fan ay maaaring ibahagi at tanggapin, at ang napakalaking espiritual na kapangyarihan ay maaaring makuha tulad ng isang espongha. Kabilang sa mga alaalang ito, ang higit na kinaiinteresan ni Ye Fan ay ang nilalaman ng semen. Kung tutusin, si Semen ay talagang isang lalaking Aslan na pinanood ni Dumuts na lumaki.
Mula sa isang tiyak na punto ng view, bago pumasok sa templo, siya ay itinuturing na isang mag-aaral ng Dumuchi. Ang pag-unawa ni Dumuchi kay Semon ay hindi lamang tungkol sa kanyang background, kundi pati na rin sa iba't ibang mga kahinaan ni Semon. Buti na lang ipinanganak si Saimeng sa labas, at pinatay ang guro. At talagang walang kapangyarihan si Dom Ots dahil limitado ang kanyang lakas sa kakayahan ng pangunahing Diyos. Mula sa puntong ito, ang mga pangunahing Diyos ay medyo naagrabyado, sila ay mas katulad ng isang pangkat ng mga taong kasangkapan, at walang puwang para sa pagpapabuti. Para silang grupo ng mga pampublikong opisyal na inayos ng Diyos ng paglikha upang gampanan ang kanilang mga tungkulin sa kani-kanilang posisyon. Kapag ang templo ay hindi nagbibigay ng kanlungan, sa katunayan, ang pangunahing Diyos ay maaaring patayin anumang oras. Hay! Huminga ng malalim si Yefan, muling binuksan ang kanyang mga mata, at bumalik sa realidad. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagsusuri sa Dragon Blood God Tree, talagang nakinabang ako ng malaki. Kaya lang, kapag mas nakarating ka sa tuktok ng malaking mundo, mas nararamdaman mo, ang taas ay sobrang lamig. Ngunit ang palaso ay nasa tali, at kailangan niyang ipadala ito, at wala siyang daan palabas. Sa pag-iisip tungkol dito, alam ito ni Su Qingzhou nang pumasok siya ng malalim sa Divine Revelation Empire na may napakaingat na layout. Naiintindihan na ngayon ni Yefan kung bakit hiniling sa kanya ni Su Qingzhou na kunin ang komisyon na ito. Bagamat malamang na hindi alam ni Su Qingzhou kung ano ang sikreto ng Dragon Blood God Tree, tiyak na alam niyang malaki ang mapapala ni Yefan sa pagpunta rito. Matapos tanggalin ang Promise Formation, lumabas si Yefan sa templo. Sa oras na ito, 2 araw na lamang ang lumipas sa labas, ngunit ang seremonya ng Diyos ng kagandahan ay kakadating lang sa huling pagpili. Sa paligid ng Dragon Blood God Tree, 10,000 mga Oslan ang nagbigay pansin sa engranding kaganapang ito. Ang buhay na kapaligiran ng negosyo ay hindi maisip. 2 araw na ang nakalipas, ang lugar na ito ay nawasak. Si Yefan ay lubos na nasisiyahan. Mukhang maganda ang mental quality nitong grupong ito ng mga Oslan. Mr. Ye, wala ka sa customs. Nang dumating si Yefan sa upuan ng hurado, agad siyang binati ni Kurato at ng iba pa. Sunod-sunod ding bumangon ang isang grupo ng mga matanda sa hukom na mahusay ang pananamit. Medyo nagulat talaga ang lahat. Akala ko aabot si Yefan ng 10 araw at kalahati bago lumabas, pero natapos ito sa loob ng 2 araw. Napili pa ba ito? Casual na tanong ni Yefan. Nagkatinginan ang mga elder nang may pagkadismaya, at ang pinuno ay nagmamadaling nagsabi, na pagpasyahan na ang nangungunang 10, o Mr. Ye ang gagawa ng pangwakas na desisyon. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, iba ang aesthetics ko sa iyo, makikita mo mismo. Gawin natin. Oo, ang mga matatanda ay hindi masyadong magalang at agad na bumalik sa hurado. Hindi interesado si Yefan sa seremonya. Nang makitang parehong naruroon sina Singer at Nolan, diretso siyang nagtanong, kumusta ang Spruce Tribe? Bumalik sa Young Master, kahit na hindi bumalik sina Hathaway at Raymond, ang Spruce the Tribe ay dapat na narinig ang tungkol sa sitwasyon mula sa ibang lugar. Sa kasalukuyan, alam lang namin na ang High Priest Udi ay nagpapaalala sa mga kapangyarihan ng Star God ng Spruce Tribe, kabilang ang Alliance of 5 Clans, at sumusulong din upang mahanap ang kani-kanilang Star God powerhouse na babalik. Sinabi ni Nolan. Bagamat walang malinaw na ebidensya, pinaghihinalaan ko na sila ay nagplano na magkaisa ng pribado upang bigyan ng presyon ang ating Dragon Blood Tree Tribe. Hindi nagulat si Yefan nang marinig niya ang balita. Ang sibilisasyong Oslan ay may mahabang kasaysayan. Bagamat ang mga pangunahing tribo ay karaniwang may iilan lamang na Star Gods, hindi ibig sabihin na ang kabuuang bilang ay ganoon lang. Kung ang tribo ay nasa malaking problema, hindi may iwasang mag-imbita ito ng ilang malalakas na tao na nasa labas. Nasa templo ako sa pagkakataong ito at sinisiyasat ang mga nakaraang problema ng banal na puno. Dapat ay tinurok ito ng ilang uri ng lesson. Ito ay hindi isang pangkalahatang lason, ngunit isang pinigilan na lason ng enerhiya, na espesyal na idinisenyo upang harapin ang mga dragon. Ang puno ng Diyos ng dugo. Ang mga taong maaaring lumikha ng ganitong uri ng bagay, ay dapat na ang pagkakaroon ng lumikha. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay agad na nag-isip ng isang pagkakakilanlan, itong mga lalaking ito mula sa tribong Spruce, seryosohin ito. Walang hiya. Ang puno ng dugo ng dragon ay halos nawasak, at ngayon kailangan mong kunin ang saloobin ng tagapag-alaga ng sibilisasyon ng Oslan at salakayin kami. Kung tutusin, ito ang bayan ni Simon. Natural, tumataas ang tubig. Mahigpit na sinabi ng mga awit, kaya, si Simon ang nagbigay ng lason upang patayin ang banal na puno, at si Hathaway ang tagapagpatupad. Sa simula, ang kanyang iba't ibang mga aksyon ay tumakbo patungo sa banal na puno. Pare, hindi ka talaga naniniwala na may espesyal na relasyon si Mr. Ye kay Hathaway, di ba? Nagdadrama lang yang babaeng yan. Ginamit at niloko niya si Tulon. Sa simula pa lang, naghahanap lang ng pagkakataon ng babaeng iyon para matagumpay na magpakasal at makapasok sa ating tribo. Sabi ni Kurato. Kumunot ang noo ng mga awit, bagamat hindi pa rin ito kasiya siya sa paningin ng panganay, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagsalita ng masama. Bilang taong nanguna kay Yefan sa tribo, si Kurato ay itinuturing na isang, dakilang bayani, sa pagkakataong ito. Maraming tao sa angkan ng lubos na nagpapasalamat kay Kurato.
Nagtataka si BDG, nakakagulat ako na hindi pa nakita ni Hathaway si Young Master Ye, kaya bakit niya nakita ang Young Master sa isang sulyap? Nataranta ang lahat. Nang makita ito, ngumiti si Yefan at sinabing, hulaan mo, tanungin mo lang ako. Nang magtaka ang isang grupo ng mga tao, nakita nila si Yefan na hinawakan ito. Ang Golden Dragon Claw ay parang isang walang katulad na tumpak na mekanikal na braso, at direktang hinawakan si Hathaway, na nanunood ng seremonya, mula sa upuan ng panauhin ng Beauty God Ceremony. Nakaskirt si Hathaway sa mga oras na ito, nagvoling sa auditorium ng ganito, nakalaylay ang kanyang mga binti, nakakahiya kung gaano ito kaiya. Napahawak siya sa kanyang palda, galit na galit sa kahihiyan. Bitawan mo ako. Yefan. Malayo ang mararating mo. Hindi niya inaasahan na sa sandaling lumabas si Yefan sa hangganan, gagawa siya ng isa pang operasyong, pagbubuhat ng manok, sa kanya. Sa napakaraming audience, ang hitsura ni Hathaway ay talagang nagpatawa sa mga tao ng Dragon Blood Tree. Hindi na siya tinuturing ng lahat bilang isang diyosa, siya ay isang babaeng especially iya. Inihagis ni Yefan si Hathaway sa kanyang harapan at kinurot ng isang kamay ang baba ng babae. Hindi na kumibo si Hathaway sa pagkakataong ito, malamig na nakatingin sa lalaki. Huwag mong isipin na may magagawa ka. Ay pakulong mo ako at si Elder Raymond, hindi ka pababayaan ng adoptive father ko. Hindi ka pababayaan ng patron saint. Ngumisi si Yefan, sa wakas, tumigil ka na sa pag-arte. Pagkatapos sabihin ang totoo, ano? Bago pa matapos magsalita si Hathaway, naging asul na ginto na ang mga mata ni Yefan. Agad na sinira ng dragon ay ang spiritual defense line ng babae. Kahit na si Hathaway ay ginto, ngunit si Yefan ay seryoso, imposibleng pigilan ang espiritual na agos na ito. Dragon Blood Sacred 3, nireseta mo ba ang gamot? Tanong ni Yefan. Matamlay ang ekspresyon ni Hathaway, ito ay. Ang aking adoptive father ang nagbigay nito sa akin. Ang mga tao sa paligid ay nagulat at nagalit, at isa talaga itong pagsasabuatan ng Spruce Tribe. Pero at the same time, na-curious siya. Dahil nagawang pilitin ni Yefan ang sagot ng ganoon kadali, bakit hindi niya ito ginawa noon? Tila nakita ni Yefan ang iniisip ng lahat at ngumiti, ginamit ko siya noon ng Dragon Eye, maniniwala ka ba sa akin o maniniwala sa kanya? Hindi napigilan ng mga awit at ng iba pa na mahiya, sa katunayan. Kung hindi nila naranasan ang mga bagay na ito, maaaring talagang hindi nila matukoy ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Demon Girl, bakit ako ang pinili mong target? Kilala mo ako dati. Patuloy na tanong ni Yefan. Umiling si Hathaway, hindi ko alam. Pero, masasabi kong ikaw ang pinakamalakas sa tribong ito. Bakit? Dahil, bulag ako. Ha? Nag-alinlangan si Yefan na mali ang narinig ko, maaaring nabigo ang Dragon Eye ko. Pinaglalaroan siya ng babaeng ito. Kabanata 4039 na 7 araw lamang. Hindi lang si Yefan, kundi ang mga tao sa tabi niya ay natigilan din. Bulag. Tapos anong tinitingin-tingin niya? Bulag ako, paano ako makakakita ng malinaw? Ipaliwanag sa akin ng malinaw ang sanhi at epekto, sabi ni Yefan. Ang mga sumunod na salita ni Hathaway ay nagpaiba sa hitsura ng lahat ng naroroon, na nakakagulat, ako ay bulag sa magkabilang mata mula noong ako ay isinilang, at ako ay iniwan ng aking pamilya dahil hindi ako mapagaling, udi ang mataas na pari ay nakipagkita sa akin at nalaman na bagaman ako ay bulag, ako ay hindi pangkaraniwang sensitibo sa mga pagbabago sa kapaligiran. Kaya, dinala niya ako pabalik sa templo, at sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, nabuo ko ang sarili kong mga talento, awakened mystical meaning, wisdom eye. Kahit na hindi ko nakikita, ngunit ang aking mga mata ay nakakakita ng isang uri ng ki, na nagmumula sa bawat buhay. Ang lakas ng chi na ito ay maaaring hatulan mula sa pinakapangunahing bagay. Kung ang isang buhay ay malakas o hindi. Sa unang pagkakataon na nakita ko si Yefan, nakita ko na ang kanyang galit ay mas malakas kaysa sa iba. Alam lang ng lahat na si Hathaway ay katwiran ni Udi. Babae, ngunit hindi ko talaga alam na siya ay inabandona ng kanyang pamilya. Sa ganoong kaunos-lunos na buhay, hindi katakataka na handa siyang makipagsapalaran para sa kapakanan ng Udi at ng Spruce Tribe. Siya ay dapat na nagsasabi ng katotohanan na ang ilang mga tao, dahil sila ay ipinanganak na pinagkaaita ng ilang mga perception, sa halip ay magpapalakas ng iba pang mga perception, sabi ni Singer. Natural na alam ni Yefan na hindi nagsisinungaling si Hathaway. Kung wala ako, ano ang orihinal mong plano? Patuloy na sumagot si Hathaway, ang orihinal na target sa pagkakataong ito ay si Kayang Nolan, ang pinuno ng 7 Stars of Longsi. Hayaan mo lang sina Nolan at Santa ang hidwaan sa pagitan ng pamilya De ay maaaring epektibong makapagpahina sa lakas ng tribo ng Dragon Blood Tree. At ang atensyon ng lahat ay may lilipat din sa hidwaan ng dalawang partido, at hindi sila magpapansinan. Ang tunay na layunin ng pagpunta ko sa templo. Kapag hinayaan kong matuyo ang dugong gubat ng dragon, at ang tribo ng puno ng dugo ng dragon ay hindi nabanta. Nang marinig ito ng lahat, sila ay nagalit at pinagalitan ang mga tao ng Spruce Tribe dahil sa pagiging walang hiya at kasuklam-suklam. Sinabi ni Yefan, ang utak sa likod ng pangyayaring ito, ngunit si Simon. Tumango si Hathaway, oo. Nais ng patron saint na burahin ang natural na Diyos na si Domots at sirain ang Dragon Blood Forest, na para din kay Ozlon. Naniniwala ang mga tao na ang Diyos ng kalikasan ay bumagsak na. Ang tribo ng puno ng dugo ng dragon ay ang pinuno ng tribo na pangunahing naniniwala sa Diyos ng kalikasan.
Hanggat ang tribo ng puno ng dugo ng dragon ay pinapayagang bumaba, ang paniniwala sa Diyos ng kalikasan ay mabilis na babagsak. Nakangiting sinabi ni Yefan, sa oras na iyon, ikaw na tribo ng Spruce, patuloy na isama ang mga pangunahing tribo at kunin ang mga Aslan na nawalan ng pananampalataya. Muling tumayo si Simon, itinaas ang kanyang mga braso, at hiniling sa mga pangunahing tribo na itigil ang alitan at mamuhay ng magkakasundo. Siya ay naging higit sa Diyos ng kalikasan at Diyos ng kagandahan, ang tanging matuwid na Diyos ni Aslan, hindi ba? Sabi ni Hathaway, hindi gaanong sinabi ng adoptive father, pero, dapat ganito. Sa pandinig ng lahat, ito ay parang isang kulog. Ang patron ng mga Aslan, si Simon, ay handang patayin ang Diyos Ama upang maiangat ang kanyang katayuan. Kung hindi dahil sa nakitang halos mamatay ang puno ng dugo ng dragon, kung hindi dahil sa pagkakita kay Baines na nawawalan ng kapangyarihan ng anak ng Diyos. Walang maniniwala dito. Noon lamang inalis ni Yefan ang kontrol ni Hathaway. Sa sandaling bumalik si Hathaway sa kanyang katinoan, narinig niya ang galit na pagsaway mula sa mga tao sa paligid niya, at napagtanto na sinabi niya ang lahat. Gayunpaman, napakalma niya. Patayin mo ako. Pumikit siya. Nilalaro ni Yefan ang panlasa dahil hindi ka nakakakita, kung gayon ang lahat ng iyong mga mata ay nagpapanggap sa pamamagitan ng pangunawa. Kumunot ang noo ni Hathaway at sinabing kung hindi. Kahit na ang isang tulala na tulad ni Turan ay magagawang tulad ng isang bulag. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, hindi ko intensyon na kutsain ka, ngunit aminin ko na napakahusay ng iyong pag-arte, hindi ko man lang napansin na bulag ka. Tumikim si Hathaway, tumigil na sa pagiging mapagkunwari, hindi ko kailangan ng awa. Bago ako dumating sa pagkakataong ito, handa akong magsakripisyo, gawin natin. Si Servi ay mukhang mabangis at hindi natatakot sa kamatayan, at iba ang kasikatan sa tabi niya. Demon Girl, taga-Aslan ka rin. Tinutulungan mo si Simon na patayin ang Diyos ng kalikasan, how dare you call yourself a sacrifice? Marumi ang kamay ni Mr. Ye kapag pumatay ka ng mabisyosang babaeng katulad mo. Kailan? Narinig ito ni Hathaway, napangisi siya, ano ang dumb odds? Noong naiwan ako sa kalye, nanlamig at nagutom, at natama ng dugo ang ulo ko, nagpakita ba siya? Tapos yung dalawang lalaking nagsilang sa akin at iniwan ako, naparusahan na ba sila? Ang pinakamagandang gintong lahi. Tumigil ka. Niloloko mo sarili mo. Patuloy na nagbabago ang imperyo ng sibilisasyon ng Shenki, at ang mga tao ng Anda ay hindi huminto sa digmaan, upang palakasin ang kanilang sarili, hindi tatanggihan ng mga taga-Fizz ang sinumang darating. Kayong mga Aslan lang, hindi ba ninyo mababago ang pangunahing Diyos? Hindi ka ba marunong manloko? Ikaw ay talagang marangal, talagang banal, ako si Hathaway ngayon. Nabigo ako, ngunit hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. Kailan? Narinig ng lahat ang mga salitang ito, ang ilan ay tumahimik, habang ang iba ay lalong nagalit. Naglakas loob ka pa ring lituhin ang publiko dito. Ilang matatanda agad ang gustong pumatay. Inabot ni Yefan at pinigilan sila. Tara na, bumalik na tayo at hanapin ang adoptive father mo. Natigilan si Hathaway at galit na sinabi, hindi ko kailangan ng awa mo. Masyado kang nag-iisip. Umiling si Yefan at sinabing, hindi kita papatayin, basta hindi ka mahalaga. At saka, gusto kong magdala ka ng mensahe kay Udi. Mukhang komplikado si Hathaway, anong balita? Sabihin mo sa kanya, bibigyan ko siya ng 7 araw upang mahanap ang lahat ng mga katulong na makakapagtanggol sa kanya. Pagkatapos ng 7 araw, papatayin ko siya. Ang bawat salita ni Yefan ay kasing lamig ng kutsilyo, malalim na tumatagos sa puso ng lahat sa tahi. Mabango ang buong lugar. Ito ay masyadong baliw. Kung hindi ka gumawa ng sneak attack, papatayin mo ang high priest ng Spruce Tribe ng direkta. Nililigawan mo si kamatayan. Sa loob ng 7 araw. Kahit na ito ay 3 araw, ang mga master na maaaring tipunin ng adoptive father ay magagawang ibagsak ang buong Dragonblood tribe. At saka, sa likod ng ating Spruce tribe, may patron saint. Pinatay lang niya. God of Nature. Ngumisi si Hathaway. Malumanay na sinabi ni Yefan, kung sa tingin mo ay patay na ako, wala ka rito, nakikipag-usap sa akin ng walang kaparirikan. Ang dahilan kung bakit mo nasasabi ito ay dahil may pagdududa ka sa iyong puso. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Hathaway, hindi na siya nagsalita pa, tumalikod at naglakad palayo. Dahil nililigawan mo si kamatayan, saka ko ihahatid ang balita sa aking kinakapatid na ama. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinasadyang itago ito, ang kanyang mga mata ay nanlalabo, na parabang siya ay naglalakad sa pamamagitan ng pangunawa. Dahil si Yefan ang nagutos, walang nang ahas na pigil. Si Hathaway. Nang mawala ang babae ng walang bakas, lumapit si Nolan at sinabing, Young Master, hindi simple ang isip ng babaeng ito, at ang pagpapabalik sa kanya ay maaaring maging sanhi ng destabilizing factor. Sa tingin mo, makakabalik ba talaga siya? Nilalaro ni Yefan ang lasa. Kumunot ang noo ni Nolan na parabang hindi niya masyadong naiintindihan ang ibig sabihin, ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Mr. Ye, hindi mo talaga bibigyan ng 7 araw ang Spruce Tribe, di ba? Sobrang tagal na. Sa lakas mo, mas mainam na ipadala ito ng direkta at mahuli ka. Nag-aalala si Kurto. Napabuntong hininga si Yefan, ang 7 araw na ito ay hindi na panalunan para sa Spruce Tribe, kundi para sa kanyang sarili.
Hindi niya minamaliit ang ibang star gods, ang gusto lang niyang katakutan ay si Seman at ang beauty god na si Frigg. Sa makatuwid, sa loob ng 7 araw, dapat niyang tunay na makabisado ang mga bagay na ibinigay ni Dumuti at Shenmo. Siyempre, hindi niya masabi ang mga salitang ito, kung hindi, ang mga dingding ay may mga tainga, at kapag pinatay sila ng Spruce Tribe ng maaga, mahihirapan siyang sumakay ng tigre. 7 araw na lang. Mas kaunti ang mga tao, at hindi nakakatuwang pumatay. Direktang sinabi ni Ye Fan ang isang malupit na pangungusap. Chapter 440 meron ba siya? Nang marinig ang mga mamamatay tao na salitang ito, ang anit ng lahat ay manhid, at sila ay masyadong natakot na magsalita ng marami. Kahit ano pa ang plano ni Mr. Ye, ngayon ang ating Dragon Blood Tree Tribe ay walang paraan. Imbes na tapakan ng Spruce Tribe, mas mabuting. Subukan ito. Seryosong sabi ng singer. Bagamat alam nila na maaari silang humarap sa dugo at dugo, ngunit ang mga bagong puot ay nagdaragdag sa mga lumang puot, at alam ng lahat sa Dragon Blood Tribe na kung sila ay mabaigo, sila ay magiging mabait. Oo. Gusto naming ipaghiganti ang Diyos ng kalikasan. Hindi dapat pahintulutan si Simon na gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan upang lituhin ang mga Ozlan. Para sa karamihan ng mga taong Ozlan, ang Diyos ng kalikasan at ang Diyos ng kagandahan ay ang mga Diyos ng mga magulang, ang Diyos ng kagandahan. Kanilang mga paniniwala. Kahit gaano pa kaprestihiyoso si Simon, miyembro pa rin siya ng Spruce Tribe. Pagkatapos umalis sa Spruce, ang pagkilala ng ibang mga tribo kay Simon ay talagang mas mataas ng kaunti kaysa sa pagsamba sa isang malakas na tao, at hindi ito gagawing Diyos. Dahil dito kailangan ni Simon na gumawa ng isang malaking bilog upang makuha ang puso ng mga tao. Natapos na ng mataas na antas ng tribo dito ang susunod na layunin upang labanan ang tribong Spruce. Sa kabilang banda, ang seremonya ng Diyos ng kagandahan ay umabot na rin sa huling yugto nito. Bagamat hindi pinansin ni Ye Fan, sinulyapan niya ito ng hindi sinasadya at nakita ang isang pamilyar na figure na umiiyak sa entablado. Elder Singer, sayang naman. Kung naghanda si Ling Ai ng mas maaga, malaki ang posibilidad na manalo siya sa championship. Oo, medyo kulang sa ugali at maraming puntos. Ilang matatanda na naging hukom ang nagpahayag ng panghihinayang sa pamilyang Singer. Noon lang nalaman ni Ye Fan na ang Lan Duo ay pumangatlo sa pagpiling ito. Hindi naman sa mas maganda sa kanya ang top 2 pero hindi naman sila gaanong kagandahan sa ugali at ugali. Ang mga gwapong lalaki at dilag na ito na dumating upang lumahok sa pagpili ay pawang, propesyonal na pagsasanay. Si Lan Duo, isang babaeng lalaking sumasayaw ng kutsilyo at baril kasama ang isang grupo ng mga lalaki araw-araw, ay natural na walang kapantay. Dapat siyang turuan ng leksyon, at gusto kong pasalamatan ang mga matatanda sa pagwawasto sa kanya, mapagbigay ng Singer. Pare, ang Duo ay lumahok sa seremonya ng Diyos ng kagandahan para sa akin. Sinubukan niya ang kanyang makakaya, mangyaring huwag siyang sisihin. Alam ni Kurato na gusto talaga ng kanyang ama ang mukha, kaya nag-aalala siyang maparusahan ang kanyang kapatid. Kung hindi ka maganda, kailangan mong patuloy na magsikap. Kung kailangan mong magturo ng leksyon, natural na kailangan mong magturo ng leksyon. Seryoso ang mukha ng Singer, ngunit bahagyang binago niya ang kanyang mga salita at sinabing, dapat mong tulungan si Mr. Ye ng buong puso sa hinaharap. Kung gusto mong gumawa ng mga bagay sa loob ng angkan ng Huwei, hindi kita pipigilan. Ikaw. Natigilan si Kurato, hindi makapaniwala sa narinig. Pare. Ikaw. Pinayagan mo ba akong umuwi? Hindi ko sinabi iyon. Pagkasabi ni Singer, bahagyang tumanggaw si Ye Fan, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa mukha ng isang mabangis na lalaki sa Kurato, ang bilog ng mga mata ay namumula lahat. Hindi alam ni Ye Fan kung matatawa o maiiyak kapag nakita niya ang kanyang ekspresyon, ngunit naiintindihan niya talaga. Para kay Kurato, ang pag-uwi ay hindi lamang nangangahulugan na makita ang kanyang pamilya, ngunit ang higit niyang hinahangad ay ang pagsang-ayon ng kanyang ama. Mr. Ye, salamat. Kay Kurato. Bunganga ay hanggal, at hindi siya makapagsalita ng retorika, ngunit ang pasasalamat na ito ay taos-puso. Salamat, hindi kita partikular na tinulungan. Kung gusto mong magpasalamat, salamat sa kapatid mo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Oo. Nagsusumikap din si Duo, ginagawa ang pinakaayaw niya para sa aking walang kakayahan na kapatid. Ilalabas na sana ni Kurato ang kanyang iniisip, ngunit nang tumingala siya, nalaman niyang nawala si Ye Fan. Paano magkakaroon ng bakanting oras si Ye Fan para makinig sa kanya na magkwento tungkol sa mga kaisipang ito? Sa isang kisap mata, muling dumating si Ye Fan sa entablado ng banal na puno. Ang mga bluestone table at stools, ang maliit na pulang luwad na kalan, at ang itim na pottery kettle ay pinakulo ang bundok spring. Itinaas ni Ye Kyun ang tekor, nagtimpla ng tsaa, at naghihintay sa umiinom ng tsaa. Binabati kita, young master, sa pagkakataong ito, marami na akong natamumula sa puno ng dugo ng dragon. Ito ang usbong ng dahon ng dugo ng dragon. Pagkatapos mamitas, ang espesyal na ginawang tsaa ng dugo ng dragon ay hindi magagamit saan man. Umupo si Ye Fan at hindi nagmamadali. Uminom ng tsaa, sinabi niya, ipinadala mo ang iyong boses sa akin at inanyayahan akong lumapit. Hindi ba dapat isang tasa lang ng tsaa? Siyempre may sasabihin ako, pero young master, huwag kang mag-alala, humigop ng tsaa at magsalita ng dahan-dahan, Ye Kyun Road. Akyun, gusto ko ring magdahan-dahan, ngunit ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman.
Matigas na sinabi ni Ye Fan, sa pagkakataong ito ay hiniranggan ko ang plano ni Simon, at hindi ko ito dapat itago. Kailangan kong makabisado ito bago ang opisyal na labanan. Sapat na lakas, kung hindi ay mamamatay ka. Bumantong hininga si Ye Kyun, guru, iniisip ng matandang alipin na ito na ang bagay na ito ay hindi gaanong simple. Siyempre hindi ito simple, paanong makikipagkompetensya sa nangungunang sampung sa kasaysayan ng akademya, ang hukom ng templo. Ito ay isang simpleng bagay. Napangiti si Ye Fan, bagaman ito ay maaaring mas masahol pa, ito pa rin ang tunay na pakikitungo, isang lalaki sa parehong antas ng matandang pagkain. Hindi lang si Simon ang tinutukoy ng matandang alipin. Oh, napakunot ang noo ni Ye Fan. Ano ang gusto mong sabihin? Sinabi ni Ye Kyun, ang matandang alipin ay sumunod sa Panginoon sa loob ng maraming taon. Bagamat hindi siya pinapayagang tiktikan ang buong larawan ng lumikha, mayroon siyang isang konsepto ng higit o mas kaunti. Sa pagkakataong ito ang pagbagsak ng natural na Diyos na si Dumuti. Masyadong biglaan, kahit na si Simon ang pinakamagaling sa mga creator, napakadali bang patayin ang Diyos. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap at nahulog siya sa pagmumuni-muni. Young Master, pag-isipan ito, kahit na si Master Lu ay isang asul na dragon ng siyam na kalamidad, siya ay isa ring ordinaryong manlilikha. Ang Diyos ng kalikasan na ito, si Dumuti, ay maaaring hindi kasing husay ni Master Lu sa maraming aspeto, ngunit siya rin ang pangunahing Diyos na namamahala sa mga likas na nilalang, hindi isang menor de edad na Diyos. Kahit na ang templo ay namagitan, ang matandang Diyos ay maaari lamang palayasin si Master Lu, at wala ng ibang paraan. Masyadong madali. Kinuha ni Ye Fan ang tasa ng tsaa at humigop. Kung mas mataas ang larangan ng labanan, mas madalas na ang pinakasimpleng lakas lamang ang kailangan upang durugan. Kung talagang maabot ko ang kaharian ng lumikha, hindi imposibleng patayin ang lumikha ng parehong antas sa isang espada. Ngumiti si Ye Kyun, guro, ikaw iyon, mayroon kang espada ng walang kapantay na emperador. Ngunit si Simon, mayroon ba siya nito? Hindi napigilan ni Ye Fan na tumahimik, kahit na hindi pa niya nakipaglaban kay Simon, nakatagpo na niya ito pagkatapos ng lahat. Noon, sa Chaos River, hindi siya agad mabura ni Simon. Kung si Simon ang may paraan ng kulog, baka hindi na niya mahintay na dumating ang Reyna ng Thousand Faces. Kyun, anong ibig mong sabihin, may kakaiba sa likod nito? Ibinaba ni Ye Kyun ang kanyang ulo at sinabing, ang matandang alipin na ito ay nag-iisip. Bago ko malaman kung paano pinatay ni Simon ang Diyos ng kalikasan, ang Young Master ay maaaring magtiis din ng ilang sandali. Ito ay isang kakaibang numero, sinusubukan mong iwasan ito, at walang makakahanap sa iyo. Bakit ka nagtakda ng 7 araw na deadline para sa iyong sarili na harapin si Simon ng napakaaga? Napangiti si Ye Fan, kinuha ko lang ang Spruce Tribe ang mga taong nakahuli ng pulbura at nag-apoy ng tingga ng pulbura, ngayon. Gusto mo bang iwasan ko ito? Guro, wala kang utang sa tribo ng Dragon Blood Tree, pabayaan ang mga Aslan. Dragon Evil Guard, mayroong ang dalawang set ng Kimon formations na iniwan ng Master ay sapat na para harapin ang Spruce Iron Cavalry. Kung wala ka rito, hindi hayagang kukunin ni Simon ang pagbaril, at hindi masyadong matatalo ang tribo ng Dragon Blood Tree. Matalim na tiningnan ni Ye Fan ang matanda. Alipin, nalilito sa pag-iisip. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.